teka. O, sige, go. I'm now opening the floor para makapagtanong kayo. Sige, go. Diretso. MP, go. Worshipful brother, good evening sa lahat, especially sa lang po. May tanong naman po. About naman to discuss. Paano mo makakonsider na pang-record? Nawala ka, brother. Paano mo consider na ang negosyo? Paano mo makakonsider na pang-record? Pang negosyo. Ikaw mismo, pang negosyo. Multiple factors yan, brother. Actually, inuungkat ko pa nga sa isip ko para makapagbigay ako ng definite answer ng as in detalyado tapos wala nang kulang. Hanggang ngayon, kinukompleto ko pa rin sa isip ko eh. By far, ang nakuha kong ilang pirasong information is, una, dapat, kaya mong manduhan ang sarili mo. Malalaman mo na pang-employer ka kapag kaya mong manduhan ang sarili mo. Kasi pag hindi mo kayang manduhan ang sarili mo at teka-teka ka, bubukas-bukas ka, mamaya-mamaya ka, hindi mo na mamanduhan ang sarili mo, hindi mo nakukuha yung resultang gusto mo galing sa sarili mo, kailangan mo nang may magbabantay sa'yo. Ang ibig sabihin nun, pang-empleyado ka, hindi mo kayang manduhan ang sarili mo. Pangalawa, financial management. Dapat kaya mong manihuhin ang pera mo kahit empleyado ka pa lang. Pag hindi ka nakakaipon, bilang empleyado, huwag ka nang umasang makakaipon kapag employer ka na. Kung saan mo mang bisyo, dinadala yung pera mo, dyan mo rin dadalhin ang pera ng negosyo. Tapos lalagapak ka. Wala pa akong kilala, diretso, straight out. At oo, in every rule, there's always an exception. Pero personally, wala akong kilalang kahit na sino na butatang klase ng empleyado na hindi nakakaipon at hindi marunong mag-ipon na naging magaling na negosyante. Wala akong kilala. So, ang ibig sabihin nun, sobrang konti lang yan kung meron man nun. Kung meron man kayong kilala na magaling na negosyante nang hindi siya marunong mag-ipon, sobrang konti lang nun. Sobrang konti lang nun. Kasi tingnan mo, isipin mo to ha. Sige, let's go to the details. Detalyado tayo ngayon. Technical. Yung konsepto ng pag-iipon, disiplina yan sa pera eh. So, ibig sabihin, kapag empleyado ka, yung nakukuha mong pera na sweldo, net profit mo na yon. Net profit. Ibig sabihin, mula sa employer mo, papunta sa bulsa mo, oo, you have bills to pay, blah, blah, pero pang sariling bills to pay mo na yon at pang pamilya na yon. So, net profit. So, kung sumisweldo ka ng 12,000 kada buwan, 15,000 kada buwan, 30,000 kada buwan, malinis na yon na sweldo. Wala ka nang kailangan pang ibawas doon na para doon sa negosyo ng boss mo, wala. Lahat lang ng kailangan mo ibawas doon, pang-personal na. Yung pamasahe mo, pang-personal yan. Yung ilaw nyo, yung tubig nyo, yung renta nyo, yung pagkain nyo sa pamilya, pang-personal lahat yan. So kung lahat ng pera na pang-personal na pala at pang-pamilya, nauubos at hindi ka nakakaipon, therefore, pag nagnegosyo ka, ganyan din gagawin mo sa pera. Pero ito, worse. Lahat ng perang umiikot, ganyan ang gagawin mo, pati gross mo. Lanos. Hindi net, gross. Yung pinagbentahan, kasi pag nagnegosyo ka, nagbenta ka, halimbawa, produkto man o serbisyo, yung pinagbentahan, may kasamang puhunan doon. So, pag nahawakan mo yung pera, halimbawa, nabenta mo, worth 100 pesos, yung worth 100 pesos na yan, na nabenta mo ng isang unit, kung ano may binibenta mo, may kasamang, may kasamang puhunan yan. Hindi puro tubo lang yan. Pero ang tingin mo sa lahat ng pera na nahawakan mo, pang personal na pera mo na, pati yung puhunan, lalanusin mo. So, hindi ka pwedeng pang negosyo kapag hindi ka marunong mag-ipon ng empleyado ka pa lang. Empleyado ka pa lang, hindi ka nakakaipon, huwag ka magnegosyo. Uubusin mo lang pera mo. Sa kung saan mo man inuubos yung pera mo pag empleyado ka. Ganon kasimple konsepto. So, dun sa una, kaya mo bang manduhan ang sarili mo? Pangalawa, marunong ka bang mag-handle ng finances? Pangatlo, naiintindihan mo ba ang konsepto na merong panahon ng tumal at may panahon ng paldo? Kailangan mo munang maintindihan na sa loob ng isang taon, bilang negosyante, merong panahon ng tumal, may panahon ng paldo. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo sa panahon ng paldo, akala mo all year round na yun. Hindi mo iniisip na may darating na panahon ng tumal dahil hindi mo pa nakikita yun. Kaya nga, ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo mag-transition papunta sa pagnenegosyo, mag-empleyado kayo sa kung saan nyo mang industriya gustong pasukin. Pag nakita mo na yung buong industriya na yun, at nakabisado mo na yung buong industriya na yun, at nakakaipon ka, then that's the time ngayon para magnegosyo.
Kasi nakita mo na yung industriya. So nakita mo yung panahon ng tumal. Ano ginagawa ng boss mo sa panahon ng tumal? Nakita mo yung panahon ng paldo. Ano ginagawa ng boss mo sa panahon ng paldo? Tapos nakakaipon ka. Tapos namamanduhan mo dapat ang sarili mo na hindi ka na kailangan pang asabihan ng boss mo at hindi ka na kailangan mayat-maya follow up ng follow up sa'yo boss mo, follow up ng follow up sa'yo boss mo. Sa ganong tatlong anggulo pa lang, dun pa lang kahit papano makakamaniobra ka na. At oo, sobrang dami pang kailangan bilang negosyante. Kasi kailangan mindset mo sobrang tibay, pambaragan ka eh. Dahil maraming problema nakaala-alakbay yan eh. Dapat ang puso mo sobrang tibay din. Met-maya lalayasan ka ng tao o met-maya kailangan mo magtanggal ng tao. Pag nagkaroon ka ng emotional attachment sa empleyado mo, durug ka, wasak ka. Kasi one of those days, iiwan ka rin ng empleyado mo o kailangan mo nang tanggalin yung empleyado mo. So sige, dun pa lang dun sa tatlong anggulo na yun, plus yung dalawa, yung isipan na kailangan matibay, plus yung puso mo kailangan matibay, dun pa lang sa 5 anggulo na yun, kahit papano, pwede ka na magsimula. Makakapitik ka na ng bahagya sa merkado, tapos i-expect mo rin at the same time na pag unang negosyo yan, madalas babagsak yan. Kasi sa madalas na pagkakataon, hindi mo alam ang ginagawa mo sa unang negosyo. Yun, follow-up question, brother. May follow-up question ako, brother. Sige. Speaking of leadership, paano maging magaling na leader? A good leader is also a good follower. Paano maging magaling na leader? A good leader is also a good follower. Kapag magaling kang tagasunod ng sarili mong batas o ng batas ng boss mo, that's more than half of the job done on being a good leader. Bakit? Kasi, dun sa logic na pag magaling kang sumunod, ituturo mo na lang kung paano yung ginawa mong pagsunod. Nung empleyado ko, ganito ginawa ko eh. Ganito din gawin mo, tinan mo, alagwa ka. Gusto mo maging supervisor? Nung ako empleyado, rank and file, ito ginawa ko dati. Ganon. Sobrang simple. A good leader is also a good follower. Hindi ang ibig sabihin ng magaling na leader, magaling ka mag-utos. Eh puta, ang galing-galing mo mga mag-utos. Pag sa'yo naman pinagawa yung sarili mong utos, puta, hindi mo pala kaya. Pumasok kayo on time, ikaw naman lagi kang late. Dapat lagi kayong present, ikaw naman puta, masipon ka lang, absent ka, ulupong. A good leader is also a good follower. Kaya kung mapapansin ninyo dito sa Project 1M, ako mismo nag-i-spearhead. Pansinin ninyo, binibisita ko kayo, personal akong bumibisita. Tapos personal akong nakikipag-usap sa inyo. Tapos, sa panahon na hindi ko personal na kayang dumating, for whatever reason, dahil nagkaroon ng conflict sa schedule, lagi ako naka-video call. Nakakausap nyo ako. Hindi ako nasa bahay lang, nakahilata, pautos-utos lang sa inyo. Tapos, pag ako pala yung gagawa ng sarili kong inutos, puta, hindi ko pala kaya. A good leader is also a good follower. Kaya tignan nyo, yung Project 1M na grupo natin, ang bilis lumaki. Ang bilis lumaki. Ngayon, lampas 2 buwan pa lang, halos 150 members na tayo. Ngayon, lampas 2 buwan pa lang, halos 150 active members na tayo. Active members, ha? Hindi yan basta lang members. Active members yan. Na mga regular na pag ipinatawag mo, alam mong darating. Abangan ninyo paglipas ng 1 taon kung magiging ilan tayo. Anyways, follow-up question, brother. Left na, brother. Okay. Pagka 18 years old, anong mapapayo mo sa akin? Kasi, alam mo naman, sa gantong edad, maraming hindi ikat na. Medyo mahina yung pasok mo, brother. Lapit mo ng konti yung sarili mo sa mic. Rinig ba, brother? Yan, okay na. Basta na to, brother. Basta 18 years old. Anong mapapayo mo sa akin? Ano problema mo? Kailangan muna yung problema bago yung payo. Kasi, brother, yung kantong edad kasi, huwag naman maraming nag-ibig ng Ilan taong ka na? 18, brother. 18? Brother. Okay, 18 anyos. Sa mga bata pa, less than 25 years old, kung maaari, talinuhan nyo ng husto, tabaan nyo ng husto utak nyo. Hanggang makatapos kayo ng kolehiyo.
Tapos yung dapat na kursong kukunin ninyo, dapat kursong alam mo sa sarili mo na gusto mo talagang gawin yun habang buhay hanggang mamatay ka nang hindi ka magsasawa. Kasi matibay na pundasyon yan eh. Ewan ko na ito, nakaraan niya, may naririnig akong tanginang gagong putang inang bagong nagpapakilalang vlogger ko noon na babae. Magandang babae. Sabi niya, scam daw educational system sa Pilipinas. Tangina, scam ang educational system sa Pilipinas. Putang ina mo, saan man gagaling yung information para maging doktor ka kung hindi sa eskwelahan? Sige nga. Saan man gagaling yung information para maging abogado ka o maging engineer ka o maging piloto ka kung hindi sa eskwelahan? Sige nga. Scam daw educational system. Ano scam? Baka ikaw kamo scam. Yung mga nagsasabing scam ang educational system, pansinin mo, may binibenta tapos sila yung scammer. Course, networking, yan ang mapapansin mo eh. Yung mga naninira sa educational system, papaalala ko lang sa inyo, yung educational system, hindi ka pa pinapanganak, buo na yan. Nakakapag-produce na ng abogado yan, nakakapag-produce na ng doktor yan, nakakapag-produce ng piloto, ng engineer, ng architect, at lahat ng mga klase ng tao na hindi mo mararating dahil ayaw mo sa educational system. Papaalala ko lang, dun sa mga nagsasabing scam daw educational system, bago pa kayo pinanganak, nakakapag-produce na ng abogado at doktor ang educational system natin. Itong mga bobong to, nakikinig kasi kayo sa mga tanginang motivational speaker na nanggaling sa iba't ibang mga bansa, na puta, mga scammer lang naman ang karamihan dyan. Nakikinig kasi kayo sa mga ganyan eh. Sa mga bobong influencer. Ang sabi ni Solomon sa Biblia, mag-aral ka ng karunungan, huwag mong tanggihan ang karunungan. Kung meron kang option para makapag-aral, mag-aral ka. Kay educational system man galing yan, o sa YouTube man galing yan, o sa kahit saan. Pero huwag mong i-discredit yung institusyon ng gobyerno na nakapag-produce ng mga hindi birong mga tao na matataas ang talino, matataas ang level of intelligence. Tingnan mo, dun nga lang sa konsepto na puta, akong hindi nakatapos, maniwala ka sa akin, akong hindi nakatapos, ipaglalaban ko educational system at willing kang lumaban ng debate sa akin, papakita ko sa'yo kung ganong kabutata ka. Pansinin mo, ito common eh, yung mga nagsisipagsalita ng hindi maganda tungkol sa educational system, mga bobong tao. Mga bobong tao. Yung mga nagdi-discredit na parang, wag na kayong mag-aral, scam yan. Mga bobong tao, na oo, sige, pwede mo sabihin outdated. Understood na yun. Pero some knowledge is better than no knowledge. Some education is better than no education, you stupid fuck. Karamihan sa mga nagsisipagsabi, scam daw yung educational system, pansinin mo, hindi nakatapos. Tapos halos walang narating sa buhay. And when I say narating, wala talaga silang specific profession kung ano man yun. Wala. Hindi sila doktor, hindi sila abogado, sila ay mga tsumamba lang. Tsumamba. Na dumami ang pera at pera lang ang marami sa kanila. Pero lisensya, puta, swerte na sa driver's license. Swerte na sa driver's license. Wala pa akong doktor na narinig na nagsabing scam yung educational system. Wala pa akong abogadong narinig na nagsabi scam ang educational system. Wala akong narinig na engineer na nagsabi scam ang educational system. Wala. Sige, kung scam pala educational system, huwag kang magpapagawa ng bahay sa engineer, ha? Huwag mong papadaanin sa engineering office yan. Bakit? Yung mga nasa engineering office, nakagraduate ng engineering eh. Oo. Diba? Patira mo yan dun sa mga dumidiskarte lang. Yan. Pag nagpagawa ka ng mansion mo, patira mo sa dumidiskarte lang. Tapos, hanap ka na rin ng doktor na dumidiskarte. Hanap ka na rin ng abogadong dumidiskarte. Pati piloto, humanap ka ng pilotong dumidiskarte, stupid fuck. Mga kabataan, mag-aral kayo. Tapusin nyo, pag-aaralan nyo. Huwag kayong maniniwala sa mga gagong influencer na kalilitaw-litaw lang dito na yung mga pinagtuturo nila hindi subok. Yung educational system natin sa Pilipinas, subok na yan. Pag nag-aral ka ng pagka-doktor at tinapos mo yung buong proseso kasama licensure, magiging doktor ka. Pag nag-aral ka ng abogasya at tinapos mo yung buong proseso kasama na pati licensure, magiging abogado ka.
Ang scam, itong mga pinagtuturo nitong mga hayop na to, na pag sa kanila ka nakinig, wala kang mararating. Putang ina. Pag sa kanila ka nakinig, wala kang mararating. Ibibigay mo lang yung pera mo sa kanila kasi kaya sila nagsasalita para ibigay mo yung pera mo sa kanila. Yun talaga dahilan yan. Derechahan lang. Yan ba nagmamalasakit yung mga putang inang yan? Derechahan lang. Yung paglalabas ninyo, sinasabi ninyo, scam educational system, pagmamalasakit ba yan o kaululan para kumita lang kayo ng pera mga putang ina nyo? Kaya alam mo, hindi lang talaga politiko ang korap eh. Hindi lang politiko ang korap. Pati influencer, korap. At napakaraming influencer ang korap. Napakaraming influencer, korap. Tignan mo, parang katulad lang nung mga parang nagpapamani-money hunt. Tangina, napakarami dyan, korap eh. Napakarami dyan, korap. Ginagawang greedy ang mga tao. Ang tawag nila ron, blessing. Blessing daw ang tawag nila dun. Tapos maya-mayang konti, pagkatapos mo sabihin yung salitang blessing, eto ka ngayon, nagpo-promote ka ng sugal, putang ina ka. Tangina. Blessing. Kanino galing yung blessing na yan? Kanino galing yung blessing na yan? Para mga tao magkumahog dyan at magmukhang timawa at magmukhang putang inang patay gutom. Kasi ginawa mo yun. Tanginang poverty porn, no? Tindi. Tindi. Ilalabas ngayon yung mukha mo, nakikipagbasagan ka para lang sa konting barya. Tanggal ngayon ng tanggal ngayon ng dignidad mo sa katawan. Anyways, mga kabataan, mag-aral kayo ng gusto. Malayo mararating nyo pag matalino kayo. Papaalala ko lang mga kabataan, pag matalino ka, you can convert that into money, into power, into fame, into everything that you want in between, including love. Gusto mong mahalin ka ng mga tao? Minamahal ng mga tao ang mga mabubuting tao na nakaangkla sa talino. Follow-up question, brother. Meron pa? Okay. Jet Santos, Ilocos Norte. Go. Sir, good evening po. Good evening. Sir, ano yung sinabi mo dito yung i-discuss sa meeting tungkol sa pagpaplex ng yaman? Pag-usapan natin mamaya. Palala mo sa akin mamaya. Pagkatapos ng live. Dulon-dulo na yun. Sir, Palala mo sa akin mamaya. ito, may bata dito. Sino yan? Pagka ito kasi hindi nakukuha yung gusto, ang lumalabas sa bunganga nga nito, papakamatay na lang ako. Lahat ng nagsasabing magpapakamatay, hindi totoong magpapakamatay yan. Kasi ginagawa na lang. Hindi nga. Pero batang tantrums yan eh. Paluin mo, tignan mo, tanggal ang pagpapakamatay niyan. Paluin mo. Tignan mo, pag pinalo mo, pak! Aray! Magpapakamatay ka pa? Oh! Pak! Aray! Papakamatay ka pa? Mas masakit dyan pag nagpakamatay ka. Eh kung yung palo ko, hindi mo kayang tiisin, yung pagpapakamatay, mas masakit dyan. 22:15 ng kawikaan. Paluin mo ang bata, ilalayo mo ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan. Follow-up question, brother. Sir, yung... Pakamatay. Mga bata to, hindi nila naintindihan mga pinagsasabi nila. Ilang taong ka pa lang, pakamatay, lumalabas sa bunganga mo. Kulang sa palo yan pagka ganyan. Okay, sir. Pag dito, sir... Kulang sa palo, kulang sa turo, kasalanan ng magulang. Sige, go. Lagi mong sinasabi, sir, na yun nga, maging sip-sip sa trabaho, gano'n. Ano pong masasabi mo dun sa mga cases dun sa balita na, ayun nga, yung sip-sip pinapatay ng mga katrabaho, gano'n. Kasi, Brother, krimen naman yun eh. Krimen yan eh. Yung tinatanong mo sa akin, krimen yan. Ano ba ibig mo sabihin? So, ibig mo sabihin, pag nag-isip-sip ka, papatayin ka ng mga kasama mo sa trabaho? Ganun ba? Brother, papaalala ko lang sa'yo, hindi normal na ang tao kriminal. Uulitin ko lang, hindi normal na ang tao kriminal. Kung sa'yo, normal yon, sa mundo, hindi normal na ang tao kriminal. Papaalala ko lang sa'yo, gaano karaming sip-sip na na-promote ang pinatay? Do you have the statistics for that?
Hindi normal na ang tao pinatay, brother. Hindi normal na ang tao kriminal. Hindi rin normal na ang sipsip pinapatay. Ang normal, ang sipsip sa trabaho na po-promote. Yun ang normal. At normal din na kinaiinisan niya ng mga kasama niya sa trabaho. Ngayon, kung kasama ka dun sa naiinis, alam mo na ang dulo mo pagkatanggal. Yan sabihin ko sa'yo, tinan mo, pansinin mo. Dalawa lang naman yan eh. Madalas sa pagkakataon, maliban lang, neutral ka eh. Wala ka lang talagang pakialam sa trabaho mo eh. Pero sa mga sipsip, madalas yan na po-promote. Hindi lahat, pero madalas. Tapos, yung mga bitter na nagrereklamo tungkol sa mga sipsip, laging natatanggal. Bakit? Eh, nagsasalita sila na hindi maganda tungkol sa taong napopromote eh. Nagsasalita rin sila na hindi maganda tungkol sa management, sa employer nila. May tigas ka ng mukha magsalita ng hindi maganda tungkol sa employer mo, sa talikuran. Tapos pagharapan, hindi mo kaya sabihin. Diba? Yang ganyang klase ng ugali nakakatanggal sa trabaho yan. At yung ganyang klase ng ugali, hindi welcome yan sa lipunan. Walang lugar sa mundo ang mga taong marereklamo. Walang lugar sa mundo ang mga taong marereklamo. Kahit saan ka pumunta, sa pamilya nyo, mareklamo ka, tatanggalin ka, kaiinisan ka, kabubuisitan ka. Sa trabaho, mareklamo ka, ganun din. Sa lipunan, mareklamo ka, ganun din. E tinan mo, pansinin mo, karamihan sa mga buhay ng mga taong marereklamo, ang pangit ng buhay nila. Yan ang sobrang common denominator. Yung mga sipsip na ang tawag, yung magaling makisama, na po-promote, umaalagwa. Yung mga mapagsalita ng masama tungkol sa ibang tao, na napaka-negatibo, na wala na kahit karampot na pagka-positibo sa kanila, ang pangit ng buhay at lagi silang miserable. Mga marereklamong tao, miserable buhay. Kaya tignan mo, yung mga basher sa akin, pag tinignan mo yung mga profile nila, laging fake ang profile. Una, fake profile. Pangalawa, lack profile. Tapos kung makita mo man na totoong profile yan, tignan mo, madalas na pagkakataon, wala silang kisame o wala silang walang palitada yung dingding nila. Yan ang madalas na mapapansin mo. Mga miserable ang buhay ng mga taong marereklamo. Miserable ang buhay ng mga taong negatibo. Ganon kasimple konsepto. Ngayon, tatanong mo sa akin kung ano masasabi ko dun sa mga sip-sip na pinapatay ka mo, pinapatay, as in literal, nababalita mo, pinatay yung tao. Brother, walang lugar sa mundo ang mga kriminal. Ang mga kriminal, basura ng lipunan yan. Kung gusto mo maging parte ng mga basura ng lipunan, choice mo na yan. Walang lugar sa lipunan ng mga kriminal. Nare-recycle yan sa nare-recycle. Pero pag kriminal ka at ayaw mo magbagong buhay, alam mo na wala kang pag-asa. Kahit sa kabilang buhay o sa buhay na to, wala kang pag-asa. Pansinin mo, ang mga kriminal sa mas madalas na pagkakataon, mahirap ang buhay. Nananatili silang mahirap. And when I say mahirap ang buhay, hindi ang ibig ko sabihin walang pera. Dahil maraming kriminal na mayayaman. Katulad lang nitong mga nakaraan, di ba? May mga pinaghahabol ng mga politiko. Kriminal yung mga yan, pero mayayaman sila. Pero tingnan mo, ang hirap-hirap ng buhay nila. Ang hirap. Kinamumuhian sila ng mga tao. Gaano kaya kabigat yun na kinamumuhian ka ng mga tao? Makita ka sa kalsada, makita anak mo sa kalsada, kailangan mo pa ng bodyguard tuloy kasi kinamumuhian ka ng mga tao, ang hirap ng buhay mo. Hindi automatic na mahirap ang buhay, walang pera, hindi ganun. Pero yung mga marereklamo, brother, walang lugar sa lipunan ng mga taong marereklamo. Diretso lang. Walang lugar sa lipunan ang mga taong marereklamo. Mareklamo ka, wala kang pag-asa kung masenso. Follow up, go. Sir, thank you po. Okay, sige. Next question. Mafi, go. So there is one time, boss, na post ka about Gabriel Go na handa kang, kung papayag siya, kung gusto niya pumasok sa politika, handa ka i-endorse siya. So ano ba meron kay Gabriel Go? Ba't mo siya nagustuhan? To a point na sasabihin mo yun at ipopost mo yun sa social media? Si Gabriel Go, una, hindi siya interesado tumakbo sa politika. Hindi siya interesado sa kapangyarihan. Gusto niya lang magtrabaho. Tapos sawa na rin siya sa kapangyarihan. Kasi nakita niyo naman yung dami ng sinagupa niya nun di ba? Hindi siya kumakandidato. Ako ngayon nangungulit sa kanya. Ako yung nangungulit sa kanya kumandidato siya. Kasi kailangan ng Pilipinas ng lideratong may kamay na bakal na hindi interesado sa kapangyarihan. Ang problema kasi, karamihan sa mga taong tumatakbo sa politika, tangina ang interes, pera at saka kapangyarihan, tas wala namang kamay na bakal. Yun ang pansin mo eh. Yun talaga mapapansin mo. Walang kamay na bakal. Napakalamya ng kamay. Napakalamya. People pleaser.
Hindi nila ini-enforce yung batas. People pleaser ang mga putang ina. Yan ang mapapansin mo eh. Common denominator ng halos lahat ng mga putang inang korap na politiko. Napakalalamya ng mga kamay nila. Hindi ini-enforce ang batas. People pleaser pa sila. Kasi gusto nila yung dami ng pera na nandyan. Gusto nila yung dami ng pera. Yun talaga yun eh. Yung kapangyarihan at saka yung dami ng pera. And you need to be an outstanding politician just to cut to the national elections. Outstanding ka dapat na politiko. And when I say politiko, you're choosing your actions and words based on how your cohorts will react rather than based on how people wants you to be. Nagsisilbi ka sa paningin ng mga cohorts mo, mga kasama mo sa politika, mga kaututan dila, mga kabarilan. Hindi depende sa gusto ng taong bayan. Yan ang problema. Supposed to be, naglilingkod ka para sa ikabubuti ng taong bayan dahil nga kaya ka public official eh, diba? Kung ayaw mo pala sa ikabubuti ng taong bayan at gusto mo sarili mo lang yung pinapayaman mo, sana mag-private official ka na lang. Negosyo ka na lang, putang ina. May pera din naman dyan eh. Pwede ka naman maging chairman ng Chamber of Commerce. Pwede naman yun eh. Gawa ka sarili mong Chamber of Commerce, leche ka. Diba? Pero kung tumakbo sa politika, ulul, tang ina mo. Yun. Si Gabriel Go, hindi interesado in tumakbo sa politika. Ako yun ang ungulit sa kanya. Follow up. Meron pa bang ibang mga politiko ka nakikita or nakikita ka ibang tao pa na would be better kung maging part ng government natin? Yung mga taong hindi, alam mo, let's put it in general principle, yung mga taong hindi interesadong tumakbo, na alam mong may kamay na bakal, na alam mong magagaling na mga klase ng tao, na hindi, na sawa na sa kapangyarihan, sawa na sa pera, sawa na sa kasikatan. Yung mga ganun. Kasi pag yan, napilit nyong tumakbo, maganda-ganda ang takbo ng Pilipinas. Kasi ang iisipin lang yan, ikakabuti ng taong bayan. Tapos pagkatapos nun, hindi siya ganid. Pagkatapos ng termino, baba na siya. Tapos na. Merong isang ganyan dictator yung Roman Empire. Kalimutan ko lang kung ano pangalan nun eh. Pero ano siya, general siya under Roman Empire. So may kamay na bakal kasi general eh. Tapos, etong tao na to, pagkatapos niya, retired na siya, tapos nagtatanim siya cabbage. Repolyo ba? Repolyo. Gusto niya yung pagtatanim niya ng cabbage. Maligaya siya ron. Tapos hiningi ng mga tao na tumakbo siya para kailangan kasi ng dictator ng Roman Empire. Tumakbo siya. Tapos pagkatapos nun, yun na, bumaba na uli siya pagkatapos lang matapos yung trabaho na kailangan. Tapos nagtatanim na lang uli siya ng cabbage pagkatapos nun. Ang sarap-sarap ng buhay na nanggaling ka sa mga taas, tapos bababa ka pagkatapos nun para mag-relax na muna. Tapos yung mga tao na manghihingi sa'yo na umupo sa posisyon nang hindi mo na kailangan, na hindi rin naman mapapasarap ang buhay mo dyan, na magiging miserable ang buhay mo dyan sa kapangyarihan, mga tao hinihingi, pagbigyan ng mga tao. Ganun ang konsepto. Mga tao nanghihingi ang problema nga lang kasi, ito trouble eh. May mga tao na may kamay na bakal na magiging magaling na leader sana. Ang problema kasi, masyado na silang relax sa buhay nila. Masarap na buhay nila eh. Siyempre, matatanda na yung iba sa kanila. Diba? Mga general sa PNP at saka sa AFP na nakapagsilbi na sa bayan, na may kamay na bakal at matitinong mga tao. Tingnan mo, katulad nung nakaraan, diba? Merong nag-resign na general. Problema, sinampahan siya ng kaso. Nag-resign siya kasi di niya na matanggap yung liderato eh. Sa kanya yun, para sa opinion niya yun. Di niya matanggap yung liderato. Nag-resign siya, tapos nagsalita sa social media, yun nga lang ang problema, na-demanda siya. Pero yung mga ganong klase ng mga tao sana, pagka ganon na inilagay mo leader ng bansa, wala kay pag-asa na umalagwa Pilipinas. Hindi interesado sa pera eh. Hindi interesado sa kapangyarihan. Oo, naging general sila. Naging interesado sila minsang panahon. Pero at some point, magsasawa ka rin dyan eh. Ang magandang iluklok dyan, yung mga sawa na. Sawa sa pera, sawa sa kapangyarihan, sawa sa kasikatan. Yan ang magandang iluklok. Follow up ko. Last question, boss.
Usually, ang hinahanap ng mga tao o yung naluluklok natin ay yung mga tao na sikat. Madaling may recall sa pangalan kahit wala naman nagawa. Ano ba ang magandang research na gawin o paano research ang magandang gawin para makapagluklok ka ng tamang politiko sa mga posisyon ngayon sa gobyerno? Tignan mo yung nagawa, track record ng nagawa. Yung may track record ng nagawa. Doon ka sa nagawa. Plus, yung mga past issues. Tapos doon pa lang makakatimbang ka na lesser evil. Kasi wala naman taong walang issue eh. Kahit sino pa yan. Ordinaryong tao ka nga alam. Minsan tatad ka pa ng issue. Alam ng kapitbahay mo lahat na issue tungkol sa'yo. Ordinaryong tao ka pa lang. Diba? Eh lalo naman yung mga kumakampanya. Makikita mo naman mga issues niyan eh. Type mo lang sa Google eh. Pangalan, tapos issue. Type mo lang sa Facebook, pangalan, tapos issue. Makikita mo, lilitaw yan. Tapos yung mga achievements, makikita mo rin. Yun ang maganda sana. Eh, ilan lang naman ang kandidato eh. Parang hindi pa naman yata, wala akong naalalang panahon na lumampas ng 10 ang kandidato ng pagka-presidente na talagang totoong kumakampanya. Kasi maraming gustong kumandidato. Nagpapasa rin ng COC. Tapos, nagiging nuisance candidate yung iba. So, ilang piraso lang talaga. Plus, may mga bumababa pa sa pagkandidato. Overall, masasabi ko ron, yung mga, para mo paanong magandang research, yung mga nagawa, isama mo na pati yung mga issue. Tapos doon ka naman ngayon makakatimbang ng lesser evil mo. Follow up, go. That's it, boss. Thank you so much. Okay, sige. Remark, Cagayan Valley, go. Brother, Ano ba to? Kenneth, Pastor Chi kahapon, Senator Chi ngayon. Ano ba pinagsasabi nyo? Ulitin ko, hindi ako interesado sa politika. Hindi ako interesado sa politika, ulitin ko, hindi ako interesado. Ang sarap-sarap ng buhay ko, vlogger lang ako, vlogger lang. Ito makakandidato pa, kailangan pa ba yan? Mas malaki nagagawa ko bilang vlogger eh. Sige, go. Brother, question ko, paano ka ba namin magpipili? Joke lang. Hindi niya ako mapipilit, sorry. Hindi talaga ako interesado dyan. Masisira ang buhay ko sa politika. Ang sarap-sarap na ng buhay ko eh. Pabayaan na natin sa iba yan. Bigay na lang natin sa iba. Sige, brother. Yung question ko po, random lang to. Sige. Naniniwala po ba kayo sa pamahiin? Hindi. GC8. Teka, sa dami ng libro dito, hinahanap ko tuloy kung nasa hahawakan ko ng libro. Deuteronomio. Kung nasa 18 yun eh. 18 Gs ng Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa'yo na sino bang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito'y karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Palalayasin ka ng Diyos pag naniniwala ka sa mga pamahiin. Ayaw niyang naniniwala yung mga tao niya sa pamahiin. Sabi ng mga tao, wala namang mawawala sa iyo kapag naniwala ka sa pamahiin. Hindi totoo. Hindi totoo. Palalayasin ka ng Diyos pag naniniwala ka sa pamahiin. Maliwanag yun, nakasulat. Pinapalaya sila ng Panginoon Diyos sa harap niya. Yung mga naniniwala sa pamahiin, sumasangguni sa patay, engkantador, mahiko, o engkantador ng mga ahas. Yung mga yan, mga pinapaalis ng Diyos yan. Ayaw niya dun sa mga ganong klase ng mga tao. Follow up, brother. About naman po yung sa pamahiin po ng, kunyari, mga matatanda, mga magulang. Kasi minsan, pag kinukontra mo sila, is nagagalit. Ano pa kasing dahilan kung ba't kailangan mo pang kontrahin? Paano nyo po sila ma-educate? Ito na mismo, yung ginagawa ko sa social media. Nakadepensa. Yung ginagawa ko sa social media, ito, education na to para sa sobrang daming tao eh. Pag nagsasalita ka sa lahat, matatamaan na yung matatamaan. Maririnig ng mga kailangan makarinig. Pero pag one-on-one, sa mas madalas na pagkakataon, di ka paniniwalaan eh. Maliban na lang siguro, maglatag ka ng talata and you do it very respectfully. Pagka one-on-one. Pagka one-on-one, hindi ganito bunganga ako. Narinig nyo naman ako paano bunganga ako kapag one-on-one eh. Pero pagka maramihan, ito, marami akong taong kausap. Ayan, okay, sige. Pero pag one-on-one, you do it respectfully.
Opo. Lalo na kung mas matanda sa'yo, matuto kang gumalang sa mas matanda. Hindi naman kasi kailangan bastusin mo sila eh. Lahat ng tao may kanya-kanyang paniniwala. Let's just put it that way. Lahat ng tao may kanya-kanyang paniniwala. If you think that your belief system is far greater than another human being, then you should lay it down in a very convincing way. Tignan mo muna sandali. Paano ba makukumbinse itong tao na to? And you try different approaches. Magsubukan na iba-ibang approach. Tapos pagkatapos nun, kung ano yung palagay mong gumagana, you go full speed ahead. Pero hindi lahat ng tao makukumbinse mo. Hindi lahat ng tao makukumbinse mo. At hindi rin lahat ng tao makukumbirte mo. Let's just put it out there. Lahat ng tao may kanya-kanyang paniniwala. And we should be respectful to each other. Kung wala kang respeto sa paniniwala nila, wag mo nalang bastusin. Simple. Kung wala kang respeto sa paniniwala ng isang tao, wag mo nalang bastusin yung paniniwala nung tao na yon sa harapan kasi mababastusan yung pagkatao niya. Tapos hindi siya lalo maniniwala. Tataas lang ang barrier niyan eh. Tataas lang eh. O ngayon, para hindi ka magka-problema, irespeto mo yung tao. Yung paniniwala, kung wala respeto doon, wag mo nalang bastusin. Basic principle. Kung gusto mo, magsalita ka para sa lahat. Yun pwede. Salita ka para sa lahat. Kasi may kaso dyan eh, in case lang na hindi nyo alam. May kaso ron sa pag naka-offend ka ng feelings of the faithful, one-on-one na-offend mo. Naalala nyo the late Carlos Cedran. Isa sa mga magagaling na historians natin yun eh. Matalinong tao. Intellectual. Magaling na historian. Tapos may pera na siya. Tapos he's just doing history works for charity purpose. So itutur ka niya sa Intramuros, libre. Bibigyan mo lang siya ng kahit na anong galing sa'yo, kung ano man yung maisip mo, kung ano man yung maibigay mo sa kanya. Pwedeng libro, pwedeng pera, pwedeng kahit na ano. Pwedeng candy. Kapalit na itutur ka niya sa Intramuros. May pera na kasi si Carlos Cedran, mayaman pamilya nun eh. Tapos may isang pagkakataon, isang instance na nagkamali siya ng kilos. Pumunta siya sa kung saan man, nakalimutan ko na Basilica kung saan man. Basta Catholic Church, pasok siya ron sa Catholic Church. Sa gitna ng pagmi-meeting. Yung usual na service. Tapos may hawak siyang malaking placard na kasulat Damaso. Takatayo lang siya, tapos may hawak siyang ganun. Placard Damaso. Eh alam niyo naman karakas ni Padre Damaso eh, di ba? Naalala niyo yung panahon na yun? Karakas ni Padre Damaso sa isa sa mga sinulat ni Rizal. Anong nangyari? Sinampahan siya ng kaso ng CBCP. Tapos pagkatapos, sumulat siya sa Roma, sa Papa sa Roma, para na umingi siya ng dispensa para ibaba yung hatol. Ibaba yung kaso. Para iurong yung kaso. Pero kung hindi mo sana ginawa yun in the first place, sana hindi mo na ngayon kailangan humingi pa ng dispensa. Okay, sige, maraming pagkakamali ang Iglesia Katolika, pero para pumasok ka sa loob ng bakuran nila at bastusin sila, supply ka ron. Kasi lahat naman ng religion may pagkakamali. Aling religion ang walang pagkakamali? Aling religion ang walang pagkakamali sa mga tao nila? Sa lahat ng mga religion, lahat. Lahat ng religion, walang kahit isang tao nila ang nagkamali. Talaga ba? Sa dami ng denomination ng bawat religion, at sa dami ng members, at sa dami ng liderato ng bawat religion. Diba? So, okay, sa Katolisismo, you have your Holy Inquisition. Diba? Ang dami rin naman pinatay. Sabihin nyo, mga Muslim pumapatay ng tao. Bakit ang Katoliko ba hindi? Holy Inquisition nga eh. Yung recorded lang. Mahigit 30,000 ang pinatay ng Katolisismo eh. 30,000 individuals. Lampas pa. Isipin mo just to put context to it, ang seating capacity ng Araneta Coliseum, 30,000 seats. Approximately, parang lampas almost 100,000, more than 30,000, almost 100,000 yung napatay dun sa Holy Inquisition. In case lang na hindi nyo alam, kasama sa history yan ng Katolisismo. Yung mga ayaw mag-convert papuntang Katoliko, pinapatay nila dati yan. Kaya nga tingnan mo, lumaganap sa Pilipinas ang Katolisismo. Akala nyo ba dinala din nila dito ang Biblia? Tapos dinala nila dito ang Biblia na may kapayapaan? Talaga ba? Payapa ba? Sinakop tayo ng mga Kastila, paalala ko lang sa inyo. At ang tingin ng mga Kastila sa mga Pilipino, Indio. Tapos dinala nila dito ang Katolisismo. In case lang na hindi nyo alam.
Sasabihin nyo, Islam pumapatay ng tao, suicide bomber? Bakit? Ang Katolisismo ba walang ganyang history? Ang Iglesia ni Cristo ba walang ganyang history? Di ba? Yung iba't ibang mga religion ba walang ganyang history? Kahit isang miyembro, walang napatay? Wala? Talaga ba? Sa dating daan din merong isang member dun na naga eh. Oh. 'Di ba? Pero hindi mo dapat hiyain yung religion nung tao na yun dun sa loob ng congregation nila. Papasok ka ron, babastusin mo, tangina tapos ka. Hindi dapat mangyari yun. Papasok ka dun sa congregation nila, tapos babastusin mo, yari ka talaga, masasampahan ka talaga ng kaso. And that's talking about belief system. Palala ko lang sa inyo, you be respectful to the person kahit hindi mo pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan niya, maging marespeto ka dun sa tao. Kung wala kang respeto dun sa pinaniniwalaan niya, that's fine. Pero irespeto mo yung tao. Kasi ang nakasulat sa Biblia, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Nakasulat sa Biblia yun, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Pero nakasulat din naman sa Biblia, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. So hindi mo igagalang yung pagkatao niya, pero siya bilang tao, igagalang mo siya. Paano yun? Yung ways of living niya, hayaan mo lang. Hindi mo kailangan gawin yung ways of living niya. At hindi mo rin kailangan i-commend yung ways of living na mali. Yung belief system niya, hindi mo kailangan i-commend yung maling belief system niya. Pero, yung mismong tao, you be respectful to the person. Wala kang respeto dun sa paniniwala niya, kahit yung tao na lang, respetuhin mo. Ganun ang sistema. Kuha mo yan, brother. Follow up, go. Yes, brother. May follow-up ako dun, tas isang question pa. Follow-up naman dun, brother. Yun nga, dahil nakasulat nga na bawal maniwala or dapat di tayo naniniwala sa mga pamahiin. What if sumunod ka? Kasi, siyempre, ayaw mo mapahiya yung matanda or sino man na nandun. Nagkasala ka na ba nun? Depende sa intention mo, brother. So, minsan nakikisama ka lang naman eh. Diba? Pero hindi dapat yung pamahiin yung sinunod mo. Hindi dapat magkaganon. Hindi yung pamahiin yung sinunod mo. Nakikisama ka dun sa tao nang hindi ka sumusunod sa pamahiin. Kaya naman yun eh. Nakikisama ka sa tao nang hindi ka sumusunod sa pamahiin. Kaya yun. Bawa, tanong sa akin nung nakaraan, 'di ba? Nakasulat sa Biblia bawal gumawa ng mga rebulto. Para sa kanya ang interpretation nun, bawa nasa Biblia, 'di ba? Ang interpretation nun yung mga rebulto na yan, bawal gumawa ng parang mga santo-santo. May nagtanong sa akin, paano daw yung nanay niya sarado katoliko, tapos punong-puno sila ng mga larawan, rebulto. Paano daw ba gagawin pagka ganun? Babasagin daw man yung mga rebulto? Hindi, makakapamuhay ka naman na nasa loob ka ng bahay ng magulang mo, nang hindi mo binabastos yung paniniwala ng magulang mo, wag mo nalang pansinin yung mga rebulto. Problema nila yan. Hindi mo na problema yan. Diba? Kung hindi ka nakikiluhod at nakikisamba dyan sa mga rebulto na yan, okay na yun, pero hindi mo kailangan bastusin yung mga magulang mo para basagin mo pa yung mga rebulto nila. Kabastusan yun. Sila bumili nun eh. Pag-aari nila yun, huwag kang nakikialam sa pag-aari ng iba. Huwag ka nakikialam sa pag-aari ng iba. Takina, may mga tao pakialamero eh, nakibasag ka. Bakit? Bawal ka ng Diyos. Bawal ng Diyos, binasag mo, hindi naman sa'yo. Kung sa'yo yan, ayos lang. Sa'yo yan eh, pag-aari mo yan eh. Pero pag-aari ng magulang mo yan, binili ng magulang mo, binasag mo, syempre, palo ka talaga niyan. may mga tao di nag-iisip eh. Alam mo yung makasunod lang, kahit yung pagsunod nila tanga, tanginang yan. Makasunod lang, kahit yung pagsunod tanga. Pag hindi mo pag-aari mo, pakialaman. Hindi naman sa'yo yan eh. Yaman lang sila rin sa mga rebulto nila. Kanila yan eh. Pag sila naniniwala na sa'yo, sila nang bahala magbasag dyan. Kung trip nila. Pero pag ayon lang, lang sila. Wala kikialam tayo ng hindi atin. Ano ba? Yun ang sagot ko ron. Follow up, brother. Wala na akong follow-up dun, brother, pero may isa pa akong question. Sige, go. About naman sa, required ba na talagang may religion ka bago ka mapunta ka sa langit? Hindi ganun eh. Hindi siya sa ganung angulo. Sa isang religion. Hindi siya sa ganung angulo eh. Hindi siya sa ganung angulo na may religion ka ba para mapunta ka sa langit. Hindi siya sa ganung angulo eh. Doon siya sa angulo, kailangan mong maintindihan. Ano ba kasing, let's step back a little bit. Zoom out tayo ng konti, zoom out. Ano bang ibig sabihin ng religion?
Religion. Yung salitang religion, galing yan sa Latin. Re means again. Lihio means to tie. Ngayon, kinuhin ngayon yung dalawang salita na yun, relihio. Tapos na-translate ngayon sa Tagalog at saka sa English na religion, sa Tagalog, relihiyon. Re means again, lihio means to tie. Pagtatali uli ng mga tao sa Diyos kasi nahiwalay tayo sa Diyos eh. Ganun ang konsepto. Pero galing yan originally sa Greek na salita na treskia. Treskia, ang ibig sabihin, ceremonial observance, semicolon, worshiping. So, seremonya pala at pagsamba. Yung religion. Ano ngayon ang ibig sabihin? Yung religion ang magtuturo sa'yo ng tamang pagsamba at ng mga tamang seremonya. Pareha siya ng konsepto na, kasi akala ng mga tao tungkol sa religion, ito may misconception tungkol sa religion eh. Akala nila ang religion, yung sekta na parang born again, Mormons, Baptist, Iglesia ni Cristo, datin-daan, yun ang akala mo. Hindi ganun. Hindi ang religion, yung sekta. Iba yun, sekta ang tawag doon. Ang tawag doon, yung congregation na yun, na grupo ng mga tao, hindi religion. Yung grupo ng mga tao, ang tawag doon, church, iglesia. Yun ang tawag dun. Hindi yung grupo ng mga tao, religion. Hindi ganun. Hindi ganun. Yun pa nga, isa pa eh. Misconception din ng mga tao. Akala nila ang church, yung structure. Yun ang akala nyo, yung church structure. Hindi. Ang church, yung mga tao. Tapos, yung structure na yun, tinatawag na bahay dalanginan. Templo, kung tawagin. Temple, kung tawagin. Hindi church yun. Yung parang tawag nila doon, simbahan, di ba? Hindi. Yung tinatawag natin na simbahan, hindi yun church. Yun, temple, kung tawagin. Tapos, ang church, yung mga tao na pumupunta doon sa temple. Yung grupo ng mga tao, yun ang church. Tapos, ano naman yung religion? Yung religion naman, yung mga seremonya at saka mga itinuturo na pagsamba dun sa loob ng church na nasa loob ng temple. Maliwanag ba yun? Nagkakaintindihan na tayo ron? Para lang malinaw, ulitin ko ulit. Yung church, hindi yun yung temple, yung bahay dalanginan. Hindi. Yung church, ang tawag nila dyan, yung parang structure na yan, ang tawag dyan sa Tagalog, bahay dalanginan. Temple in English. Hindi church, yung simbahan, hindi ganun. Ang church, yung mga tao. Tapos, pumupunta sila dun sa temple. Para saan sila pumupunta dun? To practice their religion. Ano yung religion? Yun yung kalipunan ng mga seremonya at saka mga pagsamba. So, parehas siya ng konsepto ng, di ba, merong Pilipinas at saka Pilipino. Meron tayong Pilipinas na as a country, kasama na doon, pati mga Pilipino, mga tao ron, ganun. So, yung boundaries, kasama pati mga tao, pati mga kultura, yun yung Pilipinas. Tapos, sa loob ng Pilipinas, may constitution. Yun ngayon, doon ngayon nakaangkla lahat ng mga batas natin sa buong Pilipinas. Yung constitution. So, parehas siya ng konsepto. Yung church, yun ngayon yung Pilipinas. Kalipunan ng mga tao, boundaries, etc. Mga tao. Tapos, yung constitution naman, yun ang religion. Ganon ang konsepto. So, ang religion, yung mga seremonya, at saka yung mga turo, at saka yung mga pagsamba sa loob ng church. Sa ganong anggulo, hindi ka masyadong mahihirapan eh. Alam mo na matututo ka ng tamang pagsamba at tamang mga aral at mga seremonya tungkol sa Diyos kapag nasa tamang religion ka. Yung tamang religion na yon nandun sa mga tamang tao na tinatawag na church. Kuha mo siya, brother. So,
So alam mong mas malaki ang tsansa mo na makaakyat sa langit kapag ka pinaniniwalaan mo yung tamang seremonya, tamang turo na galing dun sa religion na yon na itinuturo ng mga taong nasa loob ng church. Ganon siya, mas malaki ang tsansa mo. Kasi hindi mo naman malilimitahan ang pagliligtas ng Diyos eh. Hindi mo naman malilimitahan yun eh. Pag gusto ng Diyos paakyatin sa langit, kahit mali religion mo, makakaakyat ka sa langit eh. Lalo na kapag wala kang malay dun sa totoong religion. Pero sa dami niyang mga yan, sipin mo yun, ang daming religion, brother. Sa Securities and Exchange Commission lang, parang 40,000 yung nakarehistro under, under religious organizations. Sa Securities and Exchange Commission, libo-libo na eh. Kung hindi ka pa magaling mag-research, paano na? Di syempre, mapapasama ka ngayon sa maling congregation na magtuturo sa'yo ng maling aral. Siyempre, sa ganong angulo, hindi mo naman pwede sabihin, lahat kayo papuntang impyerno, mga putang ina nyo, hindi nyo kasi kami kasama dito sa religion namin. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi naman ganun kakipot ang isip ng Diyos. Para wala kang malay, tapos diretso ka impyerno, parang tanga naman yun. Wala kang malay eh. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Ganon yung konsepto, brother. Ang Diyos na ang bahala dun. Hindi ko sinasabi na pag nasa maling religion ka, mapupunta ka pa rin sa langit. Hindi ko sinasabi yun. Pero ang sinasabi ko, mas malaki ang tsansa mo na makaakyat sa langit pag nasa tamang religion ka. O ngayon, tatanong mo yun sa akin. Ang susunod na tanong niya, ano ngayon, Chai Chester, yung tamang religion? Bala na kayo mag-research dyan. Hindi para sa akin ang mag-endorso niyan. Hindi para sa akin. Kasi mamaya, mali pala ako. Dinadamay pa kita. Delikado yan, brother. Delikado yan. Delikado. Mabuti na yung sigurado. Ako, hands off ako dyan. Basta sa akin, general principle, kung anong ibig sabihin ng salita, at saka kung anong mga pinagsasabi sa Biblia, at saka sa Quran, at saka sa iba-iba pang mga references. Yun. Doon lang tayo. Follow up, brother. Maliban na lang pag sobrang obvious talaga na maling-mali talaga yung aral. Siyempre, ibang usapan yun. Pagka ganun obvious naman na maling-mali yung aral. Follow up, go. Maraming salamat, brother. Ang lalim nun, pero i-research ko talaga yan. Nakuha mo ba? Naintindihan mo ba? Para malaman ko. Kaya nga ginawa ko, nilive ko na rin sa Facebook eh. Para kahit pa paano, may reference kayo kapag susunod na pagkakataon, reviewin nyo na lang. For now, yun muna, brother. Salamat. Okay, sige. May na naman natutunan. Suwabe. JD, go. Yun. Magandang gabi, brother. Magandang gabi, Pilipinas. Good evening. Ang tanong ko, brother, tawag dito, di ba sa impyerno walang hanggang pagdurusa at saka mga karamdamang, parang sakit, gano'n. Kalukutan. Yung mga demonyo ba, hindi nila nararamdaman yun o nararamdaman din nila yun sa impyerno? Actually, ginawa nga yung mismong impyerno para sa demonyo eh. Very specific ang pagkakagawa niyan. Ginawa yan para sa mga demonyo. Merong ganun talata sa Biblia na inihanda, sabi, inihanda yung impyerno para kay Satanas at saka sa mga kasama niya. Ginawa talaga yung impyerno, very specific para sa mga demonyo, hindi para sa tao yan. Ang problema, madadamay lang ang tao dyan. Kapag matigas sa ulo mo. Ganun yun. Follow up. So, ibig sabihin, brother, wala pang demonyo sa impyerno dahil hindi pa naibubulit yung, hindi pa tapos yung pagwawakas eh. Wala pa yung Ang sabi, merong isang araw na ipaghuhukom niya sa sanlibutan. Nasa isang talata ng gawa yun. Nasa isang talata ng gawa. Dapat pala magkaroon ako ng laptop dito moving forward. Kasi lahat ngayon, umaasa ako sa isip ko at saka sa ilang pirasong mga libro dito eh. Pero pagka hindi ko masyadong kabisado yung eksaktong numero ng mga talata, hindi ko maibigay eh. Pero ang sabi sa Biblia, merong isang araw na ipaghuhukom niya sa sanlibutan. Sa mga nandito, Google nyo nga yun. Google nyo. Ayan, sakto. Gamitin na natin yung resource natin. Ang dami nakikinig eh. Google nyo nga yun. Anong talata yun yung nakasulat sa gawa? Na ang sabi, merong isang araw na ipaghuhukom niya sa sanlibutan. Alam yan ng mga relihiyoso dito. Alam yan ng mga relihiyosong regular na nagbabasa ng Biblia. Sige, habang inaantay natin, follow-up question, go. Pamute muna. Doon sa mga nagkikwentuhan, pamute muna kung sino man yung nagkikwentuhan. Pamute muna. Sino yun? Hello? Michael. Michael. Oh, sige, go.
Next question. Sige. Ito, brother, maiba naman. Out of nowhere lang na tanong. Mhm. Bakit kaya bakit nakakahawa ang hikab? I-google mo na lang, brother. Nakakahawa nga talaga. Nakalimutan ko yan eh. Alam mo, nakita ko yan dumadaan sa newsfeed ko dati. Meron ganyan parang vlog na bakit daw nakakahawa yung hikab. Hindi- Kaya nga, alam mo, minsan may mga pagkakataon, puta, parang, disadvantageous sa akin yung, pag-open cam eh. Kasi minsan may nakikita ako naghihikab eh. Nakikita ko minsan naghihikab. Tapos minsan, alam mo yung, lumilingon na lang ako din sa gilid kasi pataka na, baka mahawa ako eh. Ayan o, ito. 17:31 ng gawa. Sapagkat nagtakda siya ng isang araw na ipaghuhukom niya sa sanlibutan. Basahin ko na lang to, ako nababasa para sa inyo. Ayan, 17:31 ng gawa. Sapagkat nagtakda siya ng isang araw na kanyang hahatulan ang sanlibutan sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng kanyang muling binuhay siya. Ang lahat ng kanyang binuhay muli siya mula sa mga patay. Ayan. 17:31 ng gawa. Merong araw ipaghuhukom ng tao sa sanlibutan. Ayan dito pala lahat sila halos. Ang dami palang mga relihiyoso dito. Ayan, nakasulat sa Biblia, may isang araw. Isang araw 'yun ipaghuhukom niya sa sanlibutan. Isang araw. Yan. 20. Ito, dagdag ko na lang. Sabi. 24. Kung di ako nagkakamali. 20. At nakita ko mga patay, malalaki at maliliit, nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinutulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga ginawa. 20:12 ng Apokalipsis. Yun. So, merong araw ipaghahatol ng Diyos sa sanlibutan. Waiting pa tayo dun. Waiting pa. Kasi meron ding nakasulat sa Apokalipsis, yung binulid sila sa dagat-dagatang apoy. Umakyat yung mga demonyo na kinulong sa ilalim. Umakyat pinakawalan si Satanas. Tapos, hindi ko tuloy alam kung saan ako magsisimulang ipaliwanag ito. Ang haba kasi niyan, brother eh. Yung senaryo niyan, ang haba eh. Hindi yan simpleng ipaliwanag eh. So, ito, bago pumasok yung 1,000 taon, meron ganun sa Biblia, bago pumasok yung 1,000 taon, si Satanas, kinuha ng malakas na anghel, tinali, ginapos, nilagay sa ilalim ng lupa, tinatakan sa ibabaw niya para hindi magdaya sa loob ng 1,000 taon. Tapos, pagkatapos sa 1,000 taon, papakawalan sa Satanas para dumaya sa Gog at sa Magog sa lahat ng parte ng lupa. Tapos, binuhay uli yung mga patay, sabay-sabay na yun pagkatapos ng 1,000 taon. Tapos, akyat sila sa kalaparan ng lupa. Tapos, papunta sila dun sa antawag, Armageddon. Yung Armageddon ba? Armageddon. Tapos, yan na ngayon yung pagbabaka doon sa dakilang araw ng Panginoon. Tapos ngayon, bumaba yung apoy mula sa langit. Tapos sinupok silang lahat. Tapos binulid sila sa dagat-dagatang apoy. Sabay-sabay yung brother. Sabay-sabay. Follow-up question. Basahin nyo yung Apokalipsis, yung buo. Basahin nyo. So technically, brother, nasa ng mga demonyo ngayon kung sakali? Kakalat-kalat lang. Ang sabi, nasa mga dakong kaitaasan. 6:12 ng Epeso. Ito. Epeso 6:12. Marunong pa rin pala akong bumuklat ng Biblia kahit paano. Sapagkat ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayan, kalat-kalat sila. Kasi kung nasa impyerno na pala yung mga demonyo, bakit naman hanggang ngayon parang, alam mo yun, dumadaya pa rin yung ibang mga demonyo? Yung ibang mga demonyo nga, wala sa impyerno iba nandyan sa kongreso Ay, sorry. sorry. Yung ibang mga demonyo, vlogger din. Follow-up question, go. Okay na muna, brother. Yun na lang muna. Okay, sige. Salamat. Okay. Jake, go.
good evening po. Pinakapatanong ko ng asawa ko, ano po daw ang nagkaiba ng kabutihan kabaitan? Ang kabutihan, Hello po. ang kabutihan, yung mga ganun kasi dalawang termino, pag i-google nyo na lang, pagtsagaan nyo na lang. Yung kabutihan kasi may kinalaman sa buti. Yung kabaitan naman may kinalaman sa sanity. Kaya tignan mo, pansinin mo, pag ang tao nasisiraan ng ulo, ang tawag nasisiraan ng bait. Yung bait, it has something to do with sanity, katinuan ng pag-iisip. Katinuan ng pag-iisip. Pero yung kabutihan, it has something to do with your doings. Tungkol sa mga bagay na ginagawa mo na mabuti. Kaya tinawag na kabutihan. Yung kabaitan naman, it has something to do with sanity and it also has something to do with intelligence. Follow-up question, brother. Okay na po, brother, naman po. Salamat po. Okay, Tian, OFW. Busy pa si Tian. Ay, hindi naman. Okay na pala. Oh, go. Tanong ko lang, Sir Chay, kung ano pong idea niyo sa, or totoo po bang sa tingin niyo po, kumakalit ngayon yung sa tungkol sa, Epstein files? Kumbaga, naisip ko lang, Sir Chay, kasi nag-research din ako na mayayaman na tao pala. Kumbaga, may danger side din pala yung pagkain. Marami ng brother, marami nagsasabi niyan. Yan tungkol sa Epstein files. Ngayon na lang na uungkat yan eh. Pero matagal nang sinasabi yan ng mga artist. Matagal na ring hinahapyaw yan ng kung sino-sino. Yung Epstein files. Matagal na yan, matagal na yan. Ang tawag nila dyan, kabala. Ang tawag nila dyan, yung kabal. Circle ng mga sex offender na mga pedophile. Circle ng mga sex offender na mga pedophile. Matagal na yan. As in, sobrang tagal na yan. Actually, ever since, yung konsepto ng prostitution, ever since, mula na nagsimula ng katawan, paabante, halos ganun na katagal yung konsepto ng prostitution. Meron ngang isang research na ginawa na tinuturuan yung mga unggoy ng konsepto ng pera. Na kapag yung barya, ipinagpalit mo sa, bibigyan sila ng barya. Yung barya, ipinagpalit mo sa, ipagpapalit mo, mapapalitan siya ng saging. Ganun yung konsepto. Ngayon, yung mga iba, natuto ng konsepto ng, yung parang, may isa pang hayop eh. Nakalimutan ko kung anong hayop ito eh. Parang, chipmunk o kung ano man. Yung isang hayop, nakikita nila yung kabila na nagugutom, binibigyan nila ng pera para makabili ng pagkain. Ganun yung isang hayop. Pero itong unggoy, weirdo. Ang ginagawa ng unggoy, ipinagpapalit nila yung pera kapalit ng sexual pleasure. Kahit sa mga unggoy nag-exist sa sandaling panahon yung konsepto ng parang prostitution. Sobrang tagal na konsepto na yung prostitution na yan eh. Sobrang tagal na konsepto na yung prostitution na yan. Meron nga in case lang na hindi nyo alam, sa Pompeii. Yung Pompeii na yun, isa sa mga cities na nagta-thrive minsang panahon na lumubog sa lahar. Tapos nasupok yung mga tao na namatay yung mga tao ron sa Pompeii. Merong mga bahay doon na kapag yung bahay may nakadrawing na titi, ibig sabihin nun, sex worker yun, yung bahay na yun. So pwede ka pumasok doon, bakakantot ka, babayaran mo sila. Ganon yung konsepto. Yung malaking city ng Sodoma at saka yung Gomorrah, yung dalawang syudad na yun, talabak doon ng prostitution. At hindi lang ang prostitution doon, lalaki sa babae o babae sa lalaki. Meron ding lalaki sa lalaki.
Tapos malamang dahil may lalaki sa lalaki, may babae sa babae rin. Ganon yung konsepto. Doon sa Epstein files, yung files na yan, sandamakmak yan na mga pictures at saka mga pruweba ng mga taong nanggaling sa Epstein Island. Tapos yung Epstein Island, parang playground ng mga rich and famous. Tapos, alam mo yung naglalaro sila ng mga katawan ng mga tao. Generally, yun talaga yun. Naglalaro sila ng katawan ng mga tao. Kuha sila mga babae, ganun. O kung ano pa man yung trip nila. Kaya babae, kaya lalaki, nakukuha nila yan. Tapos binabayaran nila ng mahal na halaga yung mga babae. Hindi naman nabago yan. Hindi nabago yan. Kahit sa atin dito sa Pilipinas, meron yan eh. Siyempre, tahimik na lang ako. Pero eventually, lilitaw din naman yan, lalabas din naman yan. Pero hindi na parang ako pa sa akin pa manggaling yung pagsasalita tungkol dyan. Walang pakinabang na ako pa mag-reveal niyan. Walang pakinabang. Meron din sa atin yan. At sa halos lahat ng bansa, meron ganyan. In case lang na hindi nyo alam. Siyempre, mga rich and famous, di ba, nagsisipaglaro yan. Eh, ito nga, recently lang, di ba, nakita nyo yung, hindi na ako papangalan na, pero nakita ninyo yung, nakita ninyo yung driver na nagsampa ng kaso. Tapos, yung palang kinuha niya, na ninakaw niya, na envelope, na ampaw, eh, merong picture ng allegedly lang to allegedly, nagtitrisam daw siya, yung boss niya, at saka dalawang babae. Yung isa ron asawa niya, yung isa ron hindi niya asawa. Nagtitrisam sila. At parang video daw yata yun. At normal yan sa mga rich and famous, in case lang hindi nyo alam. Normal yan sa mga rich and famous. Sa mga matataas na mga tao in general. Ang tawag dyan, swingers. Yan ang tawag dyan, swingers. Ang konsepto ng swingers, hindi ko nga alam kung dapat ko bang ituro ito. Patanginan nyo kasi mga tanong ninyo. Hindi ko alam kung dapat ko ba ituro ito. Pero general principle lang naman ito. Makakasalungan nyo rin naman to paglipas ng panahon. Might as well, natuto na rin lang naman kayo. Yung konsepto ng swingers, mag-asawa, kuha ka na mag-asawa rin. Tapos, orgy kayo. Minsan naman, mag-asawa, tapos may dagdag na additional na lalaki, ang tawag nila doon, bull. Tapos threesome sila. Tapos minsan mag-asawa, may dagdag na isa pang babae. Tapos threesome sila. Minsan naman, 4 na couple yan. 4 na... tama. Bale, 4 na couple. 8 sila na tao. Tapos orgy. Sa mga pangmayayaman, regular yan. Kaya nga sinabi ng Diyos mapapalad kayong mahirap sa inyong kalihan ng langit. Bakit? Kasi yung mga nagagawang katarantaduhan ng mga mahihirap, maliit lang kumpara sa katarantaduhan ng mga mayayaman. Yung Epstein files, isa sa mga pruweba ng large scale na katarantaduhan ng mga mayayaman na legal. Yung iba, pero hindi lahat. Yung iba, pero hindi lahat. Pagka mayaman ka kasi magagawa mo lahat ng gusto mo Makukuha mo rin lahat ng gusto mo. Kahit sino pa yan. And when I say lahat ng gusto mo, hindi naman ang ibig sabihin, 100%. Pero somewhere around 80%. Pag mayaman ka, halos makukuha mo yung mga gusto mo. Diretso lang. Iba yung katarantaduhan nila sa ibabaw. Kung alam nyo lang, iba yung katarantaduhan nila sa ibabaw. Pero hindi na para ako pa ang mag-reveal niyan, lalo na dito sa Pilipinas. Masyadong makakapangyarihan yung mga tao na yun, basta tahimik na lang. Wala rin namang sense kahit i-reveal mo yan. Wala rin sense Anong pakinabang nun? Diba? Natuto ba ang tao? Tumalino ba mga Pilipino? Diba? Nakapagligtas ka ba ng mga kaluluwa galing sa impyerno, papuntang langit? Wala akong makitang sense para i-reveal pa. Hindi Mga politiko, yung iba sa kanila, yung iba nga sa kanila, katikas-tikas Tapos may boyfriend. Yung iba sa kanila, matitikas na mga lalaki, may boyfriend. Tahimikan na lang yun. Sila na lang sa mga ibabaw yung nakakaalam. Tapos tahimik lang sila. Walang sinasabi publicly. Alam mo, ganito kasi yan So, yung sinasabi sa publiko, iba yon sa mga nalalaman sa mga nasa ibabaw. Iba yon. Ang layo ng diferensya. Yung sinasabi sa publiko na lumalabas sa balita, diluted yan. Diluted. Totoo pa rin naman yung lumalabas sa balita. Pero merong hidden agenda behind. Bakit lumabas yung balita na yan? Sa madalas na pagkakataon, whitewashing yan. Sa madalas na pagkakataon, may tinatakpan. Kung ano man yun. Yun naman ang laging napapansin ko Tinan mo, katulad nun. Labas, atong ang
May warrant of arrest. Tignan mo yung balita. Yung behind. Ano kaya yung mga recent na balita na pumutok? Bakit kailangan magkaroon ng warrant of arrest kay Atong Ang? Tignan nyo yun. Kasi laging timing yan. Timing. Halos walang balita na sobrang laki na ibinalita for no apparent reason. Walang dahilan kung bakit binalita. Basta binalita lang kasi natsambahan lang ng media. Karamihan sa mga balita fabricated. Hindi mo syempre sasabihin lahat. Pero karamihan sa mga balita synchronized, fabricated. Ginawa yung mga, hindi yung balita, yung pangyayari na yon na ibinabalita ng media kasi may kino-cover up. Ganyan ka-twisted ang mundo. Nung makita ko kung gaano ka-twisted ang mundo, tahimik na lang ako. Ayoko na. Gusto ko ng bagong buhay. Kaliwat kanan pa rin ang offer sa akin eh. Kaliwat kanan pa rin ang offer sa akin ng kung sino-sinong mga matataas sa tao. Chess, may problema kasi baka pwede ikaw na lang tumabaho nito. Gaya pa rin ng dati. Pero tahimik na ako ngayon. Wala na akong tinatanggap na trabaho ngayon galing sa mga sobrang powerful na mga tao. Labas na lang ako social media. Tapos pipilitin kong ako makapagbagong buhay, tapos mandamay na rin ako ng mga tao. Kung mandadamay na rin lang naman ako ng mga tao, mandadamay na ako ng mga tao sa katinuan. And I know I will die trying. Alam ko isang araw, patayin din ako ng mga gago dahil masyado ako marami nalalaman eh. Diba? Pero that's okay. Kasi kasama naman talaga yun sa pagbabagong buhay eh. Pag napatay ka dahil nagbabagong buhay ka at pinipilit mo maging mabuting tao, then that is a life well lived. Success yung pagbabagong buhay mo. Pero syempre, iba yung konsepto naman na paglalabas ako ng sikreto ng ibang tao. Ayoko yun. Bakit? Kasi, pag naglabas ka ng sikreto ng mga tao, alam mo na, yayariin ka talaga ng mga tao. Tapos, that is also considered as a form of suicide. Ayoko yun. Ayoko mag-suicide eh. Wala naman sense yun. Ang sarap-sarap ng buhay ko eh. Wala akong depression, wala akong anxiety, wala akong kahit na anong kuyumag ng utak na parang negatibo. Wala eh. Ang sarap-sarap ng buhay ko, sobra. Ngayong nagbabagong buhay na ako, tapos barya-barya lang ang pera ko. Mas masarap ang buhay ko ngayon kaysa dati na bultuhan talaga, milyon-milyonan yung usapan. Sarap-sarap ng buhay ko. Ay, gago na yan. Tangina mo, nakalive pala ako. Putang, nakalimutan ko, nakalive ako. Hayop. Napasarap ng kwento. Napasarap. Mahirap lang po ako. Tindera lang po ako ng sinigang. Tangina. Nakalimutan ko. Next question na nga, putang inang yan. Nakalimutan ko tuloy, hayop. Hayop talaga. Arlex, go. Next question. Hindi niya pa alam kung paano i-mute eh. Yan. Okay, go. Balata mo. Good evening. Hello. Yeah. Talking background lang, sir. Newlywed po ako. Tapos 27 ako, 26 yung partner ko. Tapos parehas kami may trabaho. Ang question ko po, Brother, nagpuputol-putol ka. paano po namin if may Nawala ka, brother. Nawalan ka ng signal. pagkain? Brother, nawawalan ka ng signal. Signal, brother. Nawala. Wala signal. Yun lang. Balikan na lang ulit, brother. Ursula, go. Pagkain lang yung narinig ko eh. Gusto mo bang kumain? Oh, bigla ako naalala. Good evening. Hello. Gutom tuloy ako bigla. Kapag ba pinanganak kang bulag at bingi, at hindi ka nakabasa at nakarinig ng Biblia, ligtas ka ba sa kasalanan ng sanlibutan? Malaki chance mo ron. Kaya nga yung diretso, yung disability, tangina, wag mo lang gagamitin yung disability mo para sa katarantaduhan. Malayo mararating mo sa kabilang buhay. Malaki pag-asa mo ron, brother. Kasi lesser yung mga nagagawa mong evil eh. Tapos ang gagawin mo na lang, kikilos ka lang sang-ayon sa kabutihan ng puso mo. 'Di ba? Lesser
yung evil mo. Malaki chance mo nun sa kabilang buhay. Kasi alam mo, diretso, ang mga tao nahihiwalay lang naman sa Diyos eh. Yun ang nangyayari. Nahihiwalay sila sa Diyos. Bakit? Dahil sa pagdami ng kasamaan. Dahil sa iyong kasamaan, pinaghiwalay ka, ikaw at ang iyong Diyos. Yun ang sabi eh. Sa pagdami ng kasamaan, nahihiwalay ang tao sa Diyos. Sa ganun, nahihiwalay. Siyempre, ikaw man ang Diyos, lumagay ka man sa lagay ng Diyos, nakakainis kaya yun. Gawa ng katarantaduhan, pinababalik mo sa'yo ayaw. Diba? Ikaw man yung lumagay sa lagay ng Diyos, mapagpatawad ka, pero abusado naman. Diba? Palit lang kayo ng kalagayan ng Diyos, maintindihan mo siya eh. Kailangan mo lang alam mo minsan, alam mo isa sa mga pinaka sobrang powerful na mindset ko, na gusto ko sanang itawid sa inyo, palit lang kayo ng kalagayan. Papalit mo lang yung kalagayan eh. Palit lang kayo ng kalagayan. Maiintindihan mo na sobrang daming bagay. Palit lang kayo ng kalagayan. Kung sino man na gusto mong gawa ng katarantaduhan, palit kayo ng kalagayan. Ikaw kaya, sa'yo kaya gawin niya, matutuwa ka. Gusto mo maintindihan ang Diyos? Palit kaya kayo ng kalagayan. Ano kayang gusto niya? Bilang tao, binigay naman niya sa atin yun. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang tao, may kawangis ng Diyos. Ginawa niya yun eh. Kaya tignan mo, emotions ang pag-uusap. Tignan mo, yung emotions ng tao, halos hawig sa emotions ng Diyos. Siyempre, mas mataas yung kanya kasi may mataas na level ng intellect. Eh. Diba? Kasi siya, gumawa sa atin lahat eh. Maawain sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Alam niya halos lahat ng bagay. Diba? Pero tignan mo, merong merong parang konting parte ng sistema ng Diyos na inilagay niya sa tao. Meron, katulad ng emotions. Diba? Matuto lang tayong gamitin emosyon natin, yung isip natin at saka yung puso natin. Matuto lang tayong gamitin ng tama, malayo na mararating natin sa buhay. Yun nga lang golden principle, golden rule, na do unto others what you want others to do unto you. Do not do to others what you do not want others to do unto you. Doon lang sa golden rule lang na yon, brother, yung basic principle lang na yon, napakadali na eh. Yung mga gagawin mong katarantaduhan, isipin mo lang muna, gusto ba ng Diyos na gawin mo yan? Tapos yung mga gagawin mong tama, ipangalan mo sa Kanya, i-credit mo sa Kanya. Tingnan mo, malayo mararating mo bilang tao. Tungkol dun sa bulag at saka bingi na sinasabi mo, yung bulag at saka bingi, lesser yung crimes na magagawa nun eh. Tapos ang gagawin niya na lang, yung isip niya, itutuon niya para dun sa mga bagay na kabutihan in general. Tapos wala siyang narinig kama na Biblia, okay lang. Okay lang. Wala naman, kung walang pagkakataon na makarinig siya, meron naman buting inilagay sa kanya ang Diyos, yan tawag dong konsensya. Meron nga ganung version sa Islam eh. At ina-acknowledge ng mga Muslim yan, na meron talagang nagdidikta ng tama at mali sa loob ng sistema ng isang tao. Ina-acknowledge sa Quran yan, di ko lang maalala kung anong pangalan, fitra yata. Di ko maalala kung anong eksakto yung term eh. Pero merong term dun eh, dun sa konsensya, nakalimutan ko kung anong Arabic term niya. Nakalimutan ko lang eh. Pero mamaya research ko ulit yun. Doon sa mga Muslim dito, makikisuyo nga ako sa inyo. Anong Arabic term para doon sa salitang konsensya? Meron nun eh. Imposibleng wala, meron yan. Narinig ko yan doon sa mga tropa kong Muslim eh. Sila nagkikwento sa akin na meron daw doon eh. Antay muna natin sila. Tuloy yung tanong mo, brother. Go. Follow up. Yun lang po, bossing. Okay, sige. Arvin de la Cruz, QC, go. Magandang gabi, Sir Chi. Good evening. Sa lahat ng nandito. Tanong ko lang po, nakasulat ko ba sa Biblia yung kailangan may yung isang tao? Totally nga muna. Papaalala ko lang, kailangan ko lang uli ilagay disclaimer na to. Hindi ako pastor. Hindi ko alam ba't puro tungkol dyan yung tanong niya sa akin. Aray ko. Kaya nga inintrohan ko na kanina eh. Nag-discuss ako kanina ng tungkol sa negosyo eh. Hindi nyo napansin, nag-discuss ako kanina paano maging magaling na empleyado. Paano maging magaling na employer. Nakita niyo, nag-discuss ako ng ganun kanina bago ako nagsimula sa inyo. Para at least kahit pa paano magkaroon ng variety yung mga tanong. Napunta na naman sa puro religion na naman. Hindi po ako pastor.
Hindi ko rin maintindihan bakit sa akin yung pinagtatanong yung mga ganyang bagay. Dapat doon yung sa pastor nyo itanong yan eh. Hindi, itong programa ko, hindi ito religious program. Papaalala ko lang ulit, nang paulit-ulit, hindi ito religious program. Hindi religious program. Ulitin ko ulit, hindi religious program, hindi religious program. Hindi po religious program. Ulitin ko, hindi religious program. May mga konti sasabihin na ng mga tao, ay, kulto yan, kulto. Bakit? Lagi nakaitim, ang putang inang Chichester nyo, lagi nakaitim. Tinamay yung sombrero niya, ultimo sombrero, itim. Ultimo apron, itim. Ultimo damit, itim. Malamang pati budhi niyan, itim din. Oo, totoo, itim talaga budhi ko. Pinipilit ko lang linisin, mga puta kayo. May mga ganun eh, kulto daw, kulto. May mga nagsasabi ng ganun eh. Sabi ko, ina to mga tao na to, ulupong. Hindi ka religious program to eh. Paulit-ulit ako, hindi religious program ito eh. Pero sige, alang-alang sa'yo. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung nakasulat po ba sa Biblia yung kailangan may isang religion yung tao? Nakasulat sa Biblia yung salita religion. Mas maigi kung alam mo, let's put it this way. So, ang religion kasi, alam nyo na-discuss ko kanina, yung religion, yan yung kalipunan ng, andito ka ba kanina na-discuss ko yan, brother? Wala. Yes, sir, yes, sir. Okay, good. At least nandito ka. Okay, so yung religion, yan yung kalipunan ng mga seremonya at saka mga katuruan at saka mga pagsamba. So dyan sa loob ng religion, tinuturo yung tamang pagsamba at saka mga tamang seremonya. Dyan pinapractice yun eh. Yung religion mismo, yan mismo yung practicing ng mga seremonya at saka ng mga katuruan kung paano ba talaga yung tamang pagsamba sa Diyos. So technically, dyan mo makikilala ang Diyos sa religion. Dyan mo makikilala yung attributes niya, yung traits niya, yung ugali niya, at saka kung ano-ano pa tungkol sa kanya. Pati mga kautusan niya, dyan mo rin malalaman. Siyempre, obviously, mas malaking pakinabang sa'yo pag mas marami kang alam. Mas malaking pakinabang pag mas marami kang alam. Ngayon tatanong mo, kailangan ba talaga ng religion ng isang tao? Mas malaking pakinabang pag mas marami kang alam, brother. Pareha siya ng konsepto ng eskwelahan. Yung konsepto ng eskwelahan, sabi mo, hindi, majority naman ng mga bagay na tinuturo dyan sa eskwelahan, hindi naman mapapakinabangan. Okay, pero mas maigi nang alam mo yung mga bagay na hindi mapapakinabangan kaysa kailanganin mo yung mga bagay na hindi mapapakinabangan, tapos wala kang knowledge tungkol dun. Ganon yung konsepto. It's better to have something you don't need than need something you don't have. Ngayon, dyan sa konsepto ng religion, alam mo rin at the same time na yan ang makakapagturo sa iyo sobrang daming bagay tungkol sa Diyos kung gusto mo siyang makilala. Maliban na lang, wala kang pakialam sa Kanya. Ganon. Follow-up question. Kuha mo yan, brother. Yes, sir, kuha po. Okay, follow-up question. Go. Ano ko lang po? Pangalawa kong tanong, mangingi na lang ako ng payo. Sige. Kasi ako isa kong magiging ama. Gusto lang kong makihingi ng payo sa inyo kung dapat gawin. 22:6 ng Kawikaan. Ito, gasgas nga itong talata na ito eh. Pero napakasarap ulit-ulitin ito para magkaintindihan talaga eh. 22:6 ng Kawikaan. ₱24. Anong talata yan? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. 22:6. Ayan. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumandaman siya, hindi niya hihiwalayan. Ayan, tanong mo, paano ba magturo sa bata? Ito natutunan ko, effective ito. Sobra effective. So, dun sa mga naunang members ng Project 1M, naaalala nyo yung assignment ko dati, di ba? Mafi, ano nga uli yung assignment ko? Re-reiterate lang uli natin para doon sa mga poke ng inang tamad na mga sobrang tagal na rito sa loob ng Project 1M, hindi pa rin matutututo. Sige, Mafi. Ano ba si Mafi? Magkaroon po ng notebook kung Okay. saan isusulat po doon yung gastos sa araw-araw. Tapos po nakalagay din po doon kung ano po yung goal for 2026. Tapos kung may mga anak, isulat po doon ang rules sa mga anak, ipabasa sa mga anak araw-araw para po makabisado po ng mga anak nila. Yan. Yun. Dalawa. Yung sulat sa mga anak. So, gagawa ka ng kautusan mo para sa mga anak mo.
So, anak, gantong oras, gigising ka na. Tapos, gantong oras, mag-iiskwela. Tapos, gantong oras, uuwi. Tapos, gantong oras, mag-a-assignment. Gantong oras, maglalaro sa labas. Hanggang gabi, o kung anong oras man. Tapos, gantong oras, dinner, bla bla, etc. So, meron ka utos sa mga anak mo. Na, anak, pag pupunta tayo sa bahay ng iba, kung ano ihain na pagkain, hindi pwedeng mamili ng pagkain. You be respectful at all times. Bawal ang bastos. Magmamano ka muna. Siyempre, custom natin, kultura natin Pilipino yan, mamano muna. Tapos, etc., etc., etc. Lista mo isa-isa. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Tapos, araw-araw, tuwing may maiisip kang bago, update mo yun. Tapos, dalawa yan, dalawang kopya. Isang kopya para sa'yo, para meron kang kopya. Tapos, isang kopya para sa anak mo, para kahit ano pang mangyari doon, pwede ka pa rin magkaroon ng isa pang kopya. So, yung kopya para sa anak mo, papakabisado mo yan. Lahat ng utos mo sa anak mo, pakabisado mo. O tapos, ang sabi sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ngayon, pagka naman matigas ang ulo ng bata, ngayon, dun pa lang ngayon papasok ang pamamalo. Mga magulang, papaalala ko lang sa inyo, you have to be proactive rather than reactive. Proactive dapat kayo. Kasi, ang karamihan mga magulang, kaya nagkakaroon ng galit sa puso nila yung mga anak nila, ang ginagawa nila, imbis sana yung anak mo turuan mo, nag-aantay ka lang na magkamali yung bata tsaka mo hahambalusin. Mali yan, mali. 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 Wala kang tinuro sa anak mo, nag-aantay ka na magkamali yung bata tsaka mo hahambalusin, tsaka mo pag-iinitan. Mali yan. Nakasulat sa Biblia, mga anak, mga magulang, huwag niyong mongkahihin sa galit ang inyong mga anak. Huwag ninyong mongkahihin sa galit ang inyong mga anak, kundi inyo silang turuan sa mga daan ng Panginoon. Huwag niyong mumungkahihin sa galit. Galit ka lang ng galit. Galit ka ng galit. Galit ka ng galit. Ang bata, magkakaroon ng anger management issue. Yung anger management issue, meron akong hula nang gagaling yan sa loob ng bahay. Galit ka ng galit. Galit ka ng galit. Galit ka ng galit. Lahat ng approach mo, tuwing magkakamali, puro galit, 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 galit. Ngayon, ang anak mo tuloy, sa dami ng iba't ibang sobrang daming iba't ibang klase ng approach para resolbahin ang pagkakamali. Wala siyang ibang alam kundi magalit ng magalit ng magalit ng magalit ng magalit. Yun lang ang alam niya, wala nang iba. Galit lang ng galit, galit lang ng galit. Ngayon, magkakaroon ng anger management issue ang anak mo. Akala niya, siya yung emosyon niya. Akala niya ngayon, kapag may sinabi sa kanya at may dinikta sa kanya yung emosyon niya, akala niya kailangan niya sundin yun. Ganyan nagiging bobo ang bata sa paggamit ng emosyon. Akala niya siya yung emosyon niya, at akala niya pag may sinabi at may dinikta yung emosyon niya, akala niya kailangan niya sundin. Nakaramdam ng konting pag-ibig sa kung sino mang hindi kilala. Kaya babae yan o lalaki. Umakto siya dun, ginawa niya. Na hindi man lang kinokonsidera kung nagme-make sense ba yung pagjojowa niya dun sa tao na yun, na puta, kababata nyo, para pagjowaan na kayo sa isa't isa, para kayong gago. Diba? Na alam mo yung batugan, hindi marunong magtrabaho. Dahil lang ito, unang lumapit, ginawa niya kagad. Dahil lang yun ang unang lumapit. Diniktahan siya ng emosyon niya, sinunod niya yung emosyon niya. O, parang katulad ng bata kanina. Pag hindi nasunod yung gusto niya, magpapakamatay daw. Diniktahan siya ng emosyon niya, sinusunod niya, tapos ang resolution, magpakamatay. Nanggagaling yung ganyan dahil sa mga bobong magulang na hindi nagtuturo sa mga anak nila kung paano mag-handle ng emotion. Na hindi automatic na ang emosyon mo, ikaw din yun. Hindi ganun. At hindi rin automatic na pag may naramdaman ka, kailangan mong kumilos sang-ayon sa nararamdaman mo. May dinikta sa'yo emosyon mo, susunod ka ngayon doon, mukha kang gago. Tignan mo, kaduluduluhan, magmumukha kang tanga. Mga magulang, paalala ko lang sa inyo, kayo dapat ang unang impluwensya ng mga anak ninyo. Dapat ang anak nyo kayo iniidolo. At mangyayari yan pag kayo mismo inayos nyo yung mga sarili nyong buhay dahil pinanonood kayo ng mga anak ninyo. Pinanonood kayo ng mga anak ninyo. Lalong-lalo na doon sa mga bagong panganak, kapag breastfeeding nyo. Kasi importante yung vitamins and minerals na nakukuha sa colostrum
Yung colostrum, yun yung yellowish substance na nakalagay sa gatas ng nanay. Magiging matatalino yung mga anak ninyo, malaki tsansa ng katalinuhan sa mga anak ninyo, mabilis mag-process sa utak nila, tapos malalakas din yung katawan nila. Tapos mag-research kayo ng husto tungkol sa kung paano mag-raise ng maliit na sanggol hanggang tumungtong siya sa punto na nakakapag-isip na siya. Research kayo ng gusto. Kasi magkamali kayo sa maliit na bata, habang buhay na damage yan, minsan hindi nyo lang namamalayan. Magkamali kayo sa maliit na bata, habang buhay na damage yan. May mga tao rito, dinamage ng sarili nilang magulang. May mga tao, dinamage sila ng sarili nilang magulang. At habang buhay nilang dala-dala yung damage na yun na ginawa sa kanila ng magulang nila. Hanggang tumanda sila, ganun ang operating system nila. Kasi akala nila, yung kinikilos ng magulang nila, akala nila yun ang tama. Tignan mo, bigyan ko kayong pruweba. Sino rito, yung mga ang naituro sa'yo ng magulang mo, bibigyan ng pera, tapos tatakbo sa simbahan, sobra na kasi na parang religion eh. Tatakbo sa tindahan, tapos lahat ng pera mo dun mo na uubusin. Sino rito yung ganyan ang naituro ng mga magulang nyo? Na basta pagkain, okay lang. So, ibig sabihin pala, pagka kumita ka, ubusin mo na lang sa kakakain para kang baboy na patabain. Sino rito ang mga na-damage ng magulang sa ganung paraan? Na yun na rin yung dahilan kung ba't hirap na hirap kayo ngayon sa mga buhay ninyo, na hindi nyo kasi alam kung paano mag-ipon, kasi hindi tinuro ng magulang kung paano mag-ipon. Ang tinuro nila, konting pera, ubusin sa tindahan. Pera, ubusin sa tindahan. Pera, ubusin sa tindahan. Pera, ubusin sa tindahan. At hindi na nila kailangan magsalita para ituro yan. Yung mismong pagbibigay lang ng pera. Mismong pagbibigay ng pera. Tapos hindi mo na ngayon minandohan ang anak mo kung ano gagawin sa pera, tatakbo sa tindahan yan, ubusin niya ron. Pag hindi mo nasuwato ang anak mo, yan na rin mismo ang nagturo sa anak mo na maging bulagsak sa pera. Every time may dadapong pera sa kamay niya, ubos ang pera. Ubos. Type ako. Dun sa mga nandito sa Facebook, nasa YouTube, type ako. Para lang alam ko kung sino-sino dito, kung gaano karami dito yung mga na-damage na magulang nila, type ako. Tapos, yung sa mga naturuan ng magulang kung paano mag-ipon at nakakaipon ka talaga dahil sa turo ng magulang mo, type hindi ako. Para lang makita natin. Meron sigurado dyan, naturuan ng magulang kung paano mag-ipon. Pero meron dyan, mas marami yung hindi naturuan ng magulang kung paano mag-ipon. Kaya nga mas maraming mahirap sa Pilipinas. Eh. Kaya nga mas maraming mahirap. Yun, swerte. Oh. May isa, hindi ako. Isa pa, Christian, hindi ako. Swerte. Merong isa, RJ, not me. So, 3 na. 3. Ibalik ang sukli. Sabi dito, ibalik ang sukli. Dito sa majority, nandito, marami rito, hindi daw sila eh. Dito, hindi ako. May kilala ako niyan, marami. Ayan, RJ. Ito, Sinon, hindi ako. Waiting. Tama po. Sabi ni Emeline Diaz. Dick, sabi niya, not me. Sabi ni William, that. Ako, Brad, ganyan ako pinalaki. Buti na lang, nagkaroon ako ng mas mabuting kaibigan. Danilo, ako, sabi niya. Kim, ako. Kim, hindi ako. Estrada, hindi ako. Mr. Wilkins, okay. Medyo ako, sabi ni William. Tingnan mo, pansinin ninyo, hati. Tinuruan sila ng magulang nila, nakabulagsakan sa pera, involuntary yan eh. Kadalasan, hindi namamalayan ng mga magulang yan eh. Na yung magulang mo, tinuturuan ka naman na mag-ipon. Pero ito ang problema, hindi ginawang mandato. Hindi ginawang puwersahan yung pag-iipon. Ang madalas na ginagawa, bibigyan ng pera, bablablahin ka. Pero tatakbo ka sa tindahan, uubusin mo dun yung pera, tapos okay lang yun sa magulang mo. Oo, totoo naman yan. Tamo? Ayan o. See? Ang common,
Ito, sobrang common ito. Sasabihin ng magulang mo, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Pero hindi nila pepuwersahin yan sa'yo. Ang gagawin nila, bibigyan kang pera. Tatakbo ka sa tindahan, tapos babalik ka, ubus na yung pera, tapos okay lang sa kanila. That's another term for halos tinuruan ka nila na ganun. Kasi hindi ka pinwersa eh. Papaalala ko lang, mga magulang, ang disiplina ipinipuwersa. Ulitin ko, ang disiplina ipinipuwersa. Bakit kailangan ipuwersa? Malamang hindi gusto ng bata yun. Diyan lang naman papasok yung konsepto ng disiplina eh. Ang konsepto ng disiplina, pumapasok lang pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Diyan lang pumapasok ang konsepto ng disiplina. Pag gusto mo ginagawa mo, anong disiplina kailangan mo rin? Gusto mo ginagawa mo eh. Gusto mo ginagawa mo eh. Ano pag disiplina kailangan pag gusto mo ginagawa mo? So ngayon, papasok ngayon yung konsepto ng disiplina pag hindi gusto ginagawa. At ibig sabihin niyan, kasama sa pagkain ng gulay, kasama dyan sa disiplina, pagkain ng gulay. Mga anak, mga magulang, pakainin nyo ng gulay mga anak ninyo. Puwersahin nyo kumain ng gulay. Parang katulad lang din natin ng mga panahong bata tayo, pinipuwersa tayo kumain ng gulay. Pag hindi tayo kumain, palo. So pipili ka, ganoon din naman, iiyak ka rin naman eh, di ba? Iiyak ka ng busog dahil kinain mo yan, hindi mo gusto, o iiyak ka ng gutom, pinalo ka pa. Taninang yun. Oh. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Meron. Sir, dyan may meeting on leader. Oo nga pala, may meeting pala ng mga leaders. Sige, last question na to, go. Isa na lang. Sir Chi, Sige, go. ano na lang po Sir Chi, ano yung mapapayo mo sa mga hindi pinalog makapag-aral at piniling magtrabaho na lang? Diretso, katulad lang din ng 3 pillars ng Project 1M. Kahit ano pa trabaho mo, may yumaman na dyan. Kahit ano pang trabaho mo, may yumaman na dyan. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto. Yun ang pinakamalupit. Tatalinuhan mo ng gusto, kailangan mo ng talino, diretso. Bago ka trumabaho, talinuhan mo muna ng gusto. Kasi trabaho ka ng trabaho. Takina, di mo naman sinasabay yung pagpapayabong ng alam mo tungkol sa trabaho na yun. So babayaran ka lang, sang-ayon lang sa konting alam mo. In case na hindi nyo alam, binabayaran ng tao sang-ayon sa kaya nilang gawin. At sa mas madalas na pagkakataon, yung kaya mong gawin may kinalaman sa galing mo dun sa ginagawa mo. At yung galing may kinalaman sa pagkahasa mo ng sarili mo dun sa bagay na ginawa mo. At yung pagkahasa, kadalasan may kinalaman sa talino. Dun pa rin yun eh. So ngayon, tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto. Bakit? Kahit ano pang talino mo, pag tamad ka, wala pa rin. Tapos, pag-iipunan mo ng gusto. Kasi kahit anong talino mo, kahit anong trabaho ka ng trabaho, ang luho-luho mo naman, hindi mo dinidisiplina sa sarili mo, lagatok ka pa rin. Lagatok ka pa rin. Yun ang sagot ko ron. Last na to, isa na lang. Ngayon ko lang nakita si Russell magtatanong. Russell, go. Okay, ano sa tingin mo ang pinakamalaking challenge na kailangan natin i-address sa project ito? Mamaya na muna magkantahan. Sandali lang. Sino ba yung kumakanta? Pa-mute muna. O siya ba? Sino ba yun? Jane. Hello, Jane. Hello, Mary Jane Betita. Hello, Mary Jane Betita. Oo, pakimute muna. Pakimute. Oo. Pakimute muna. Pakimute po. Okay, sige. Thank you. Sige, ayan. Okay. At least umaten na si Jane. Okay. Okay. Moving forward, para hindi makolot yung pangalan nyo, alam nyo na, mute nyo na kagad. Ano uli yun, Russell? Di ko naintindihan eh. Kumakanta kasi. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking challenge na kailangan natin i-address sa project na ito, boss? Wala naman masyado marami eh. Pinakamarami talaga eh, buhay ng mga tao, ayusin natin eh. Yun talaga, pinakamabigat eh. Yun eh, yun talaga. Sarili muna nating buhay, ayusin natin habang nandito tayo sa grupo. Tapos, habang inaayos natin sarili nating buhay, inaayos din natin buhay ng kapwa-tao natin. Nagtutulong-tulungan tayo. Yun talaga yung pinakamabigat eh. Pero diretso, ang siguro pangalawa dun sa pinakamabigat na yun na pagtutulong-tulungan natin ayusin yung buhay ng ibang tao, yung commitment issue. Nung mga tao, naakala nila GC lang to. Pagpasok dito, tinatamad sila. Tinatamad umaten sa Zoom, tinatamad umaten sa personal, tinatamad kumilos, tinatamad ayusin buhay nila. Isa sa mga pinakamalalaking sakit ng ulo ng halos lahat ng organization, yung katamaran sa pagdalo.
Isa sa mga pinakamalalaking sakit ng ulo yan ng organization, katamaran sa pagdalo. Tapos, tsaka pala magsusunod-sunod yung iba pang mga problema, mga chismosang member. Meron niya magkakaroon yan sigurado. Mga laban-laban, palag-palag, mga lumalaban sa akin at tsaka dun sa kung sino man. Mangyayari yan eventually. Tapos magkakaroon din, eto, sinasabi ko lang diretso, magkakaroon ng grupo, kakalas dito, tapos isang buong grupo yung lalaban sa akin. Okay lang yun, talaga naman nangyayari naman talaga yan. Pero walang grupong nanatili na ang primary purpose ay lumaban sa kabilang grupo. Walang grupong nanatili ng ganun. Etong grupo na to, nag-aayos sa mga sarili nila. Etong grupo na to, nag-aayos ng buhay ng ibang tao. Pero, ang magagawa lang natin, makatulong. Hindi namin kayang ayusin yung buhay mo, ng isang buong bulto kami, tutulong sa'yo, ayusin mo buhay mo, tapos hindi mo naman tutulungan yung sarili mo. Kailangan mo tulungan ang sarili mo, you need to help yourself. Ang pinakamalaki talaga yung pagtulong sa buhay ng ibang tao na ayusin yung sarili nila. Kasi makakatsamba tayo rito eventually makakatsamba tayo rito ng mga tao na hindi gustong ayusin yung sarili nila and they're just, alam mo yun, they just want to have a picture with me. Dumalo lang para makapagpa-picture sa akin. Tapos pagkatapos makapagpa-picture, alis na. Tapos wala na. Tapos hindi mo na ulit mahagilap, hindi mo na rin mahatak. Siyempre, ganun talaga. Automatic yung kapag merong isang pirasong tao na alam mo, kinikilala ng maraming tao, then people would want to have a picture with that person. And that's okay. Wala namang masama ron. Pero I really wish and I really hope na sana hindi kayo nandito para makapagpa-picture lang sa akin. Kasi ang gusto kong mangyari, maayos yung buhay ng mga tao isa-isa. Tapos ang gusto kong mangyari, yung mga taong naayos ang buhay, makatulong din sa ibang mga tao na ayusin din yung buhay nila. Yan ang gusto kong mangyari. Yun ang primary goal nito. Ang primary goal nito, mission is ayusin ang sarili para maiayos yung buhay ng ibang tao, makatulong tayo sa iba. Tapos ang vision nito, maiayos natin ang Pilipinas pagkamatay natin. Mga 3, 5 henerasyon, kaya siguro. Baka, kaya, baka. Kasi ang kailangan mangyari kasi, diretso, hindi na natin maayos yung liderato eh. Kung sino nakaupo dyan, yan na yan. Hindi natin maayos ang liderato. Yung mga leaders lang ang kayang mag-ayos ng sarili nila dyan sa gobyerno. Yun lang eh. Sila lang ang may kayang mag-ayos ng sarili nila dyan sa gobyerno. Sila ang nasa liderato. Ngayon, wala tayong ibang choice ngayon. Kahit ang dapat mangyari sa ibabaw ng gagaling ang liderato at ang kultura dapat sa ibabaw ng gagaling, wala tayong choice due to lack of option. Kailangan na lang natin panggalingin sa ilalim. Galing sa mga mahihirap na mga maayos yung buhay, na inayos nila yung mga buhay nila sa mga magulang, sa mga anak. Sa atin na lang. Ayaw nilang ayusin eh. Silang mga nasa ibabaw, ayaw nilang ayusin ang mga sarili nila na siya na sanang mag-aayos sa bansa natin. Sila ang nasa liderato, pinababayaan nilang korap yung mga kasama nila at pati mga sarili nila, pinababayaan nilang korap. Pinapayagan nila eh. Pinapayagan. Yun talaga pinakamalaking sakit ng ulo dyan sa gobyerno, pinapayagan nila. Pinababayaan nila, pinapayagan nila yung mga tarantado na nandyan na mga nakaupo sa mga posisyon na matataas. Pinapayagan. So wala na tayong choice due to lack of option para maiayos yung bansa natin, sa ilalim na lang natin papanggalingin. Sa mga magulang na inaayos yung mga sarili nila dahil pinanonood sila ng mga anak nila. Sa mga kapitbahay na pinipilit maging mabuting kapitbahay sa mga kapitbahay niya. Sa mga anak na pinipilit maging mabuting anak sa mga magulang nila. Tapos paglipas ng 2, 3 henerasyon, siguro naman sa atin, na mga yumaman, na mga dating mga mahihirap, na mga matitino pa rin, mga may konsyensya pa rin klase ng mga tao, siguro naman may manggagaling na galing sa atin ng mga matitinong politiko. Nasusuportahan din ng grupo ng mga matitinong tao na nasa loob nitong Project 1M. Wala eh. Hinihingi sa akin ng mga tao ito eh, diretso. Itong Project 1M, hinihingi sa akin ng mga tao na gumawa ng grupo. Kasi ang nangyayari, may pera na sila, di naman nila alam kung ano gagawin nila sa pera nila. Hindi rin nila alam kung ano gagawin sa buhay nila. Sabi ko, oo nga naman, may pera. Tapos, hindi nila alam kung ano ginagawa nila sa pera nila. Hindi nila alam ginagawa sa buhay nila. Nangyayari tuloy, nagsasign up na dyan sa mga courses ng mga putang ina. Yung iba dyan, scam. Course, nauuto sila sa networking. Nauuto sila sa mga course, nauuto sila sa mga semi-seminar na may bayad na sobrang mahal. Sabi ko, sige, pag nasama-samahin ko na lang kayo, libre lang, hindi na kailangan bayad-bayad, putang ina, bayad-bayad pa. Anin ko yung sobrang daming pera, wala man ako anak, wala man ako asawa, putang ina. Hindi na, walang bayad-bayad, putang ina. Commitment na lang, at saka loyalty, gano'n na lang, commitment at saka loyalty na lang.
Tapos ayusin mo sarili mo para makatulong ka, para ayusin din yung buhay ng ibang tao. Isa sa mga magiging problema din dito in the future, yung mga taong yumaman, tapos nasilaw na lang sa sarili nilang salapi. Kasi, meron ako mga grupo ng mga taong tinulungan na hindi ko na mahagilap kasi pagkatapos na umalagwa yung mga buhay nila at may pera na sila, biglang maya-mayang konti, ay busy ako eh, ay busy ako eh, ay busy ako eh, ay busy ako eh. Putang ina, nung hirap na hirap ka, patulong ka ng patulong, mayat-maya nasa akin ka. Ngayong may pera-pera ka na, hindi na kita mahagilap, busy ako, hindi naman ako nanghihingi pera mo. Tang inang yan. Busy ako. Putang ina mo, busy rin naman ako, parehas lang naman tayo eh, di ba? Pero sa isip-isip ko, alam mo, hindi na kayo makakalapit sa akin kapag ganyan. At hindi na rin kayo makakalapit sa mga members. Kapag tinulungan kayo ng mga members, tapos nung tinulungan kayo, hindi na kayo mahagilap. Hindi na. One time courtesy ka lang. Hanggang dyan ka na lang. Maaamoy ka ng mga member dito. Ang mga member dito sa loob ng Project 1M, hindi mga bobong klase ng tao na nakikita ka lang kapag may kailangan ka. Tapos pag wala kang kailangan, hindi ka mahagilap. Eh, ganyan din naman ang ginagawa sa inyo ng mga kamag-anak nyo eh, di ba? Puta ba, makikita mo lang sa inbox mo pag nangangailangan. Parang gago. Hoy, kamusta ka? Eto, okay lang. Ay, baka may pera ka naman dyan, pautang naman. Putang inang yan. OFW, ganyan din ginagawa sa inyo eh, di ba? O sige, dito na lang tayo. Magsama-sama na lang tayo rito. Wala akong hingin sa inyong pera, putang ina. Walang parang entrance fee dito, walang parang sign-up bonus dito, walang course dito, walang networking dito. Wala, puta. Wala. Diretsahan lang, wala. Alam ninyong pinagmamalasakitan ko kayo at gamit ko rin ang sarili kong pera dito. So para tatanungin niyo, ka ba tatakbo ka sa politika? Ba't nagpaparami ka ng tao? Hindi ako tatakbo sa politika, hindi ako interesado dyan. Ano ba gagawin mo dyan sa mga tao niya? Tutulungan ko lang sila umalagwa buhay nila para makatulong din sa iba. Pera-pera pa, putang ina. Pera-pera pa. Tang ina. Ano, hindi ba natin kayang maghanap buhay sa mga sarili natin? Kailangan mamera pa tayo sa ibang tao? Di ba? Naayos lang naman na kumita ka sa ibang tao. Wala namang problema ron, wala namang masama ron. Pero putang ina, ayusin mo naman serbisyo mo, di ba? May mga ibang course ako na nababalitaan dyan. Tang ina, ano lang eh. Rebranding lang nung kay Tony Robbins eh. Rebranding lang. Eh kung ganun rin lang naman, rebranding lang pala yan. At lahat pala yan, pinagkukuwala sa YouTube. Galing kay Tony Robbins, galing kay Jim Rohn, galing kay kung kani-kanino pa. Tapos hindi rin naman epektibo masyado. Tapos ang pabayad mo, magkano? 50 mil, 100,000. Meron pa nga, 1 milyon eh. Grabe, 1 milyon? Putang ina. Antindi mo naman magpa-seminar, 1 milyon? Ano ka, high-end na eskwelahan? Antindi, putang ina. Diretso, namamangha ako sa ganong klase ng mga tao. Di bali sana kung parang kay Coach Rush yan, ayos lang eh. Kung gusto mong mag-seminar sa mga ganon, kay Coach Rush. Pero doon sa mga sampay bakod na nasa gilid-gilid lang, yung mga putang ina nasa palipaligid lang dito ng mga putang inang mga galing sa networking, putang ina, huwag kayo nagpapapaniwala dyan sa mga ulul na yan. Huwag kayo nagpapapaniwala dyan sa mga ulul na yan. Napakaraming mga tao dyan, puta, diretso, gusto lang yung pera nyo. Tapos gagawa ng parang semi-seminar, tapos halos wala ka naman mapakinabangan doon sa putang inang semi-seminar na yun. Diretsahan lang. Mga wali yung tanong. Kalimutan ko na, pasarap ako sa isang piraso na yun. Ano yung tanong? Di, okay na pala yun. Ayos na yun. Ayos na yun. Magmi-meeting muna kami ng mga leaders dito. Kwentuhan muna kami. Regular na kwentuhan lang ng mga leaders para kamustahan lang sa isa't isa. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit bukas. Bukas ba? Alos araw-araw kasi. Dahil sa isang araw pala. Bukas pala, Rizal ko. Rizal. Mga taga Rizal, magkita-kita tayo bukas. Sa Zoom meeting naman. Tapos mga taga Quezon City, makikipagkita ako sa inyo personal. Alas 7 ng gabi sa Elliot's Bar and Restaurant sa Quezon City. Elliot's Bar and Restaurant sa Quezon City. Alas 7 ng gabi, magkita-kita tayo dyan. Bye everybody. Good night. Good night po.